Ang kwento ay nagsisimula sa isang dalagang tumatakbo sa gitna ng kagubatan at nadapa, na gaya ng karamihan sa mga tauhan sa bawat horror film. Hinahabol siya ng isang grupo ng mga sundalo, ngunit pansamantalang tumigil sila dahil sa takot at pinaliwanag ng isa sa mga sundalo, na ang malalim na bahagi ng kagubatan ay ang lungga ng hari ng mga demonyo. Ayon sa mga tsismis, napupuot ito sa mga tao at ang sino man ang lumapit sa kanyang lungga ay maaaring mabiktima ng kanyang karahasan at sa puntong iyon, nalaman nila ang lokasyon ng dalaga at nagpatuloy ang habulan. Habang tumatakbo, humihingi ng paumanhin ang dalaga sa isang taong pinangalanan niyang Natalia dahil sa biglaan niyang pag-alis na walang paliwanag, sinisimulan niyang mangako ng isang bagay kay Natalia pero nadapa siya ulit. Nakita niya ang isang bahay sa malayo at sa pagkakataong iyon ay nawalan na siya ng malay at kinabukasan, binabasa ng isang binata ang headline na may isang masamang babae mula sa katabing kaharian na nawawala. Nadama niya ang isang presensya at pumunta siya sa gubat at nakita ang isang grupo ng mga hayop na mukhang may balak gumawa ng kalokohan. Iniisip niya kung may halimaw sa lugar at nadiskubre niya na ang inakala niyang halimaw ay isang dalaga pala, at inakala niyang tumakas ito mula sa mga naghahabol. Nagtago ang mga sundalo sa malapit, pero nalaman natin na alam na ng binata at ginamit niya ang simpleng mahika ng ilusyon upang paglaruan sila. Nakita niya mula sa isang badge na sila ay mga gwardya mula sa kaharian ng nurse at sila ay nagsisilbi direkta sa royal family. Hiniling ng binata na malaman kung ano ang kanilang layunin sa lugar na iyon, ngunit paulit-ulit lamang silang nagpumilit na ibigay niya ang babae sa kanila. Pinapalibutan nila ang binata at ipinaliwanag na ang dalaga ay isang pangunahing kriminal na gumawa ng kahihiyan sa kanilang kaharian, maliwanag na hindi alam ng mga ito na kausap nila ang pangunahing tauhan ng kwento. Nangako pa sila na hindi nila sasaktan ang binata kung susundin niya ang kanilang mga hiling, ngunit hindi natakot ang binata at tumanggi siyang sumunod sa kanilang mga gusto. Ayaw niyang makisama sa mga kalalakihang tila mga lata, kaya sinabi nila na hindi siya makagamit ng kanyang mga kamay at inatake siya pero sa kasamaang palad para sa kanila, kayang-kaya pa rin ng binata na gumamit ng mahika at inatake sila gamit ang isang hindi verbal na kakayahan. Inihanda niya ang kanyang susunod na pag-atake at nanginginig sa takot ang mga sundalo, nang ma-realize nila na ang binatang ito ay ang malakas na hari ng mga demonyo na naninirahan sa kagubatan. Huli na ang lahat ng malaman nila ito, dahil sa inilabas ng hari ng mga demonyo ang isang malakas na pag-atake na nagpabagsak sa buong grupo, ginamit niya ang isang malakas na mahika ng mind control upang ipag-utos sa mga sundalo kung ano ang sasabihin nila kapag tinanong sila tungkol sa nangyari. Dapat sasabihin nila na sinuyod nila ang kagubatan subalit nawala ang bakas ng babae kaya naisip nila na inatake ito ng halimaw, pagkatapos ay pinalayas niya ang kanyang mga puppet na sundalo, at magkakaroon ng walang alaala sa tunay na nangyari. Mamaya, nalaman natin na ang pangalan ng hari ng mga demonyo ay Allen at binabantayan niya ang dalaga, hindi siya makapaniwala na siya ay isang pangunahing kriminal at ang buong bansa ay naghahanap sa kanya. Gumising ang babae at nalaman natin na ang pangalan niya ay Charlotte at ayon sa tsismis sa pahayagan, siya ay ang kasintahan ng prinsipe ng kaharian ng nurse, ngunit sinabi niyang hindi ito totoo. Mariing itinanggi ito ni Charlotte subalit sinabihan siya ni Allen na tumigil sa pagkabahala, dahil sa kayang-kaya niyang malaman kung nagsisinungaling ang isang tao sa pamamagitan ng pagtingin lamang sa kanilang mga mata. Mabilis na napansin ng human lie detector na hindi nagsisinungaling si Charlotte at naglabas ito ng emosyon at umiyak. Si Allen ang unang taong naniwala sa kanya at ipinaliwanag niya na siya ay nasa isang party nang tawagin siya, at naririnig niya ang mga tao na nagtsismisan na siya ay anak ng isang kabit. Ipinahayag at nilantad ang kanyang masasamang gawa, ngunit sinabi niya kay Allen na wala siyang kinalaman sa anumang mga paratang at sa kasamaang palad. Walang sumalungat sa mga sinabi ni Prinsipe Sil at ipinahayag nito na siya ay dakpin dahil sa pagtataksil. Tinangkang ipagtanggol ni Charlotte ang kanyang sarili, ngunit ang abalang prinsipe ay kinansela ang kanilang kasunduan at ipinaaresto siya at sa tulong ng kakayahan ni Allen, malinaw na nakita niya na si Charlotte ay inipit lamang. Baka ayaw pakasalan ng prinsipe si Charlotte o marahil may ibang babae ang prinsipe, humingi ng paumanhin si Charlotte sa pag-abala at naghanda na umalis. Ngunit binago ni Allen ang usapan at tinukoy kung gaano kadumi ang silid at tinanong kung alam niya kung paano maglinis. Sinabi niya na medyo hindi siya gaano magaling sa paglilinis, subalit sinabi ni Allen na iyon mismo ang kanyang hinahanap at binigyan siya ng trabaho.
ang posisyon ay bilang isang kasambahay na titira sa bahay at siya ay magiging responsable sa mga gawaing bahay. Mabilis niyang sinabi kay Allen na siya ay isang hinahanap na kriminal kaya kinailangan ni Allen ng ilang sandali upang pag-isipan ito. Namuhay si Allen sa liblib na kagubatan upang maiwasan ang ibang tao, kaya ang pagtago ng babae na tumakas ay swak sa kanyang layunin. Ngunit ipinaliwanag din ni Allen na siya ay niloko rin noong nakaraan na gaya ng sitwasyon ni Charlotte, at 3 taon na ang nakalilipas kung saan siya ay inanyayahang sumali sa isang grupo at umaasa siya sa isang magandang misyon. Sumama siya sa grupo kaso lang ginamit lang siya upang buksan ang seal ng isang templo, upang kunin ang yaman na kanilang hinahanap at iniwan siya sa harap ng isang grupo ng mga halimaw. Sinabi ni Charlotte na ito'y pagtatraidor at hindi makapaniwala si Alan kung gaano kapuro si Charlotte, dahil sa naniwala agad ito sa kanyang kwento ng walang pag-alinlangan. Noon ay walang tumutulong sa kanya kaya naisip niya na mayroon silang pagkakahalintulad, subalit si Charlotte na matigas ang ulo ay ayaw siyang abalahin at tumanggi sa kanyang alok. Naisip ni Allen na wala na siyang ibang pagpipilian at may ginawang katarantaduhan, nilagyan niya ang kanyang sarili ng sumpa ng kamatayan at ang puso ng lalaking ito ay titigil sa pagtibok sa loob ng 3 minuto, at hindi niya tatanggalin ang sumpa hanggang pumayag itong magtrabaho para sa kanya. Binabalaan siya ni Allen na kailangan niyang magdesisyon at kung hindi, may isang inosenteng tao na mamamatay dahil sa kanya at nagpanik si Charlotte sa kakaibang sitwasyon dahil nagsasalita siya na parang kontrabida. Samantalang inakala niya ito ay isang mabait na tao na nais lamang siyang iligtas. Sinabi ni Alan na siya ay isang mabuting tao, subalit ipinapaalala niya kay Charlotte na mayroon na lamang siyang 2 minuto at 31 segundo upang magdesisyon, at kung di pa magdidesisyon si Charlotte, doon si Alan ay para ng Kermit na high tension at ipinaliwanag na nahihirapan na siyang huminga. Sa mga sandali pagkatapos, nakita natin na si Charlotte ay pumayag na at ngayon ay naging kasambahay na ni Allen, namangha si Allen sa ganda ng kanyang ginawang paglilinis at naisip kung gaano ka-rough ang mga kamay niya noong una silang magkita. Nalaman niya na si Charlotte ay isang noble na babae sa titulo lang, pero sa katotohanan ay isa siyang alila tulad ni Cinderella at binanggit ni Charlotte na ang kanyang ginawa ay pagpupulish lamang ng sahig at si Allen ang nag-ayos gamit ang mahika. Si Allen na laging nag-iisip ng bago, ay sinabi na ginamit niya lang ang kanyang estilo ng paglilinis sa pamamagitan ng pagsusunog ng mga bagay tulad ng isang may obsession sa apoy, at napapaisip si Charlotte kung talagang kailangan ba siya. Sinabi niya kung gaano kadumi ang silid bago pa nangyari ito at ipinaliwanag na wala siyang kakayahang maglinis at kapag siya ay nag-iisa, hindi niya naiisip na maglinis at ginagamit ang estratehiya na baliwalain ito hanggang ito ay kumilos sa sarili nito. Sinimulan ni Charlotte na hulaan ang kanyang susunod na gawain ngunit wala siyang ibang ipapagawa para sa kanya, at sinabihan siya ni Allen na gawin kung ano ang gusto niya hanggang sa hapunan. Hindi siya makapaniwala na hindi siya nababahala na baka nakawin niya ang mga pera, ngunit ipinaliwanag ni Allen na siya ay namili na kanina, at wala nang masyadong pera na pwede niyang nakawin. Humingi siya ng paumanhin dahil sa kinailangan pa niyang bumili ng mga bagay para sa kanya, ngunit sinabi ni Allen na itinuturing na lang niya itong isang investment at iniwan niya si Charlotte upang gawin ang gusto niya, dahil sa kailangan niyang magtrabaho at sinabihan siyang huwag siyang abalahin. Naisip ni Allen kung paano niya hindi kaya na baliwalain ang isang taong nangangailangan ng tulong, ngunit sa kabilang banda, ayaw niya rin ng pakikisalamuha. Bukod pa rito, bagaman maaaring magkaroon siya ng utang na loob kay Charlotte sa ngayon, sa oras ay magsawa rin ito sa kanya at aalis at malamang ang pagwawalis na naman ang kanyang magiging tungkulin bilang hari ng mga demonyo kung mangyari man iyon. Sinimulan ni Allen ang isa sa kanyang ilang libangan at ang pagsusuri sa mga pag-aaral tungkol sa teoryang mahika, at pagpapakita ng bawat pagkakamali at pagpunla nito ng kanyang mga koreksyon. Natapos niya ito sa loob ng ilang oras, na-shock siya nang matagpuan si Charlotte sa kanyang likod at binanggit nito na nagpaalala sa kanya na sinabi ni Allen, na gawin nito ang kahit anong gusto niyang gawin at kakaiba ang ginawa niya kung saan binibilang niya ang mga ugat sa sahig na kahoy. Doon ay nalaman ni Allen na wala siyang mga libangan at noon, kapag hindi siya nagte-training sa isang bridal training, ay naglilinis lamang siya at nag-aayos ng mga damit kaya wala siyang libreng oras para sa mga libangan. Hindi makapaniwala si Allen na masasabi niya ang isang nakakalungkot na bagay habang may ngiti sa kanyang mukha. Patuloy siya sa kanyang malungkot na kwento sa pagbanggit na hindi niya talaga gusto ang kanyang training bilang isang bride dahil sa palaging nasisigawan siya sa buong panahon.
Nang hilingin ni Allen sa kanya ang masasayang alaala niya, si Charlotte sa paraang nakakalungkot, ay nagkwento tungkol sa panahong dinalhan siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Natalia ng prutas. Medyo nabugbog na ang prutas pero bihira lang siyang makakain ng ganoong pagkain kaya napakasaya niya. Ang kanyang malungkot na kwento ay nagpagulat sa kanya kung bakit mukhang natatakot ang mukha ni Allen, ngunit sinabi niya na iyon ang pangyayaring nangyari din sa kanya. Napagtanto ni Allen kung paano siya nagkakaroon ng masasayang panahon sa isang Magic Academy, tulad ng pagpapaluhan niya sa kanilang mga guro sa pamamagitan ng pagbato ng mga tanong at pagwasak sa mga silid-aralan sa mga eksperimento sa potion. Iniisip niya na dapat si Charlotte ay nararapat magkaroon ng pinakamasayang panahon ng kanyang buhay, kaso gayunpaman wala siyang libangan o masasayang alaala kaya nagpa siya si Allen na kanyang ituturo sa kanya ang lahat ng mga kalokohan sa mundong ito. Sa mga sandali pagkatapos, si Charlotte ay nakaupo sa harap ng ilang kahon at doon ay nalaman niya na nagdesisyon si Allen na ibenta ang kanyang kagamitan sa Mahika upang mabayaran ito. Nilinaw ni Allen kung ano ang kanyang ibig sabihin sa salitang mischievous, at ipinaliwanag na ito ay isang uri ng kalokohan na kasiyahan na hindi moral at hindi niya maiwasan ang pagiging adik sa ganitong uri ng kalokohan na ugali, ngunit binanggit niya na si Charlotte ay isang tapat at mabait na babae. Nagtataka siya kung kailanman siya ay sumalungat sa pamilya ng duke, at nalaman niya na hindi niya ito magagawa dahil sila ay sapat na mabait upang payagan siyang manatili sa kanila. Ipinaliwanag ni Alan na nagsasalita siya na parang kanyang boss at ipinahayag niya na sisimulan na niya ang kanyang leksyon na magpapabago sa babae at mawawala ang kanyang dating sarili. Si Charlotte na nagpapakita ng kanyang di natitinag na pagkatao ay natakot dahil palaging itinuro sa kanya na huwag gumawa ng masamang bagay. Ngunit tiniyak sa kanya ni Allen na hindi sila gagawa ng anumang ilegal. Agad nagbago ang takot niya sa pagkabigla ng ipahayag ni Allen na ang unang kasiyahan ay nang ipakita niya ang mga cake, maaga pa para siya magulat dahil ipinakita pa ni Allen ang mas marami pang mga pagkain. Sinabi niya kay Charlotte na kumain, uminom at maging masaya hanggang sa kanyang gusto dahil ito ang kasiyahan ng araw na matututunan niya. Siyempre, iniisip ni Charlotte na hindi ito magandang ideya dahil kailangan nilang kumain ng masustansyang hapunan at kung kakainin nila ay matatamis lamang, magiging hindi balanse ang kanilang diet. Inaasahan na ito ni Allen mula sa kanya, ngunit binanggit niya na ito mismo ang dahilan kung bakit niya gustong sirain si Charlotte. Sigurado siya na ang duke ay itinuring siyang pamilya ng mga noble, ngunit sa katotohanan ay itinuring siya bilang isang alila. Ibinigay ni Allen sa kanya ang isang cake at syempre, doon ay tinanggihan niya ito dahil sa may nagturo sa kanya na hindi pwedeng magkaroon ng cake para sa hapunan at pinapaalala ni Allen sa kanya na siya ang kanyang amo at inuutusan siya na tikman lahat ng mga cake. Ang maliit na binibining hindi sanay sa dessert ay inisip na ito'y kakaiba, ngunit sinabi ni Allen na ito ang kanyang trabaho para sa araw na iyon at kung hindi niya gagawin, banta niya na gagamitin niya ulit ang sumpa ng kamatayan sa kanyang sarili. Gusto ni Charlotte na piliin ni Allen kung ano ang nais niyang kainin muna, ngunit matapos ang lahat, ang nakakatawa ay ipinaliwanag niya na hindi siya mahilig sa matamis. Hindi makapaniwala si Charlotte na ibinenta nito ang kanyang mga gamit upang mabili ang lahat ng iyon, at mas lalong namangha nang sabihin ni Allen na ginawa niya ito dahil naisip niya na ito'y magpapasaya sa kanya. Inisip niya na baka ayaw ni Charlotte sa matamis at naging abala pa ito, ngunit sa katotohanan, gusto niya ang mga ito at kinagat niya ng unang beses at nasarapan siya at lumuha si Charlotte muli. Si Allen na hari ng mga demonyo ng dessert, ay walang alam at nagtataka kung panis na ba ang cake subalit pinaliwanag ni Charlotte na siya ay napaiyak dahil sa wala pang gumawa sa kanya ng ganoong bagay dati. Habang naaalala niya ang kanyang nakaraan, sinabi niyang hindi siya sigurado kung ang katulad niya ba ay pwedeng maging masaya. Binanggit ni Allen na tigilan niya ang ganoong pag-iisip dahil ito ay simula pa lamang at plano niyang turuan siya ng bawat kaligayahan sa mundo. Napagdesisyonan niya na punuin si Charlotte ng masasarap na pagkain, ipaparanas sa kanya ang bawat kasiyahan sa ilalim ng araw, at dalhin siya sa maraming lugar sa buong mundo. Gusto niyang maranasan ni Charlotte ang masaya at magandang mga bagay hanggang magsawa siya at masabi niya na siya ang pinakamasaya na tao sa mundo. Hindi makapaniwala si Charlotte na ginagawa ito lahat ng isang estranghero, at binanggit ni Allen na kahit siya ay hindi alam kung bakit niya ito ginagawa. Pero kung gagawin niya ito, ay gagawin niya ng buo at maayos at ipinaliwanag ni Charlotte na wala siyang paraan upang mabayaran siya,
ngunit sinabi ni Alan na wala siyang kailangang gawin para dito at isipin na lamang niya na siya ay pinipilit sumama sa kanyang libangan. Gusto ni Charlotte na kumain si Allen ng kahit konti at naalala niya na ayaw din nito sa matatamis ngunit sa huli ay napayag rin niya. Napansin niya na hindi naman ito masama at pinagmasdan nilang dalawa ang kanilang dinner na puno ng asukal. Pinapaalala ni Allen sa kanyang sarili kung gaano niya kamumuhian ang pakikisalamuha, ngunit nagdesisyon siyang subukan ito kahit isang beses lamang at nagkaroon sila ng magandang panahon, ngunit sa labas, makikita natin na may panganib na nagmamasid. Naisip ni Allen na si Charlotte na malamang ay umiiwas na magkakaroon ng type 2 diabetes. Sinabi ni Charlotte na unti-unti niyang kakainin ang mga cake dahil sa pinapanatili niya itong fresh, sa pamamagitan ng paggamit niya ng mahika. Sa isip ng ating demonyong bida, nakaka-boring ang maraming simpleng pagkain lalo na't mga minatamis ito, gusto niyang ma-experience ni Charlotte ang mga bagay na hindi pa niya nararanasan at sa palagay niya, alam na niya ang tamang gagawin at tumawa siya ng malakas. Kinabukasan, gumising si Allen matapos ang isang gabi ng pagsusulat sa kanyang munting listahan, inakala niya na ang ginawa niyang listahan mula sa kanyang matalino na isip ay magugustuhan ni Charlotte. Subalit nang tinignan niya ito, napagtanto niya na ang listahan ay puno ng mga bagay na para lang sa kanya, napagtanto ni Allen na kailangan pa niyang mag-isip ng iba't ibang ideya at itinapon ang walang kwentang aklat. Natagpuan ni Allen si Charlotte sa labas ng kanyang pinto na parang nawawalang aso at siya ay nag-aalala dahil mukhang pagod si Allen. Si Allen naman na ayaw magmukhang haggard matapos magpuyat sa paggawa ng listahan para sa kanya, sinabi niya na nagtatrabaho siya at dapat mag-almusal na si Charlotte nang walang kasama. Si Charlotte naman na masipag kagaya ni Cinderella, ay nagdesisyon muna na magwalis sa paligid ng bahay at doon ay binanggit ni Allen kung bakit nililinas ni Charlotte ang mga hindi itinalagang lugar bilang kanyang kasambahay, ngunit ipinaliwanag ni Charlotte na may utang siya kay Allen at nais niyang maging mas kapaki-pakinabang. Ito na ang buhay na kinalakihan na niya, at napagtanto ni Allen na malamang na araw-araw siyang naglilinis noong siya ay nasa mansyon ng duke at ang kanyang pamilya ay may mataas na antas sa lipunan, kaya tiyak may marami silang mga alila na naglilingkod. Kung inutusan pa rin siyang maglinis, malamang sa malamang ang dahilan nito ay hindi maganda at hindi pa roon nagtatapos, itinuring pa siya na mas mababa pa sa isang alila, at pinaratang ang may sala sa isang krimen na hindi niya ginawa. Habang nalulunod sa kanyang mga iniisip ang ating bida, doon ay iniwan siya ni Charlotte at hindi niya ito napansin at na-realize niya kung paano hindi kailanman nagsasalita si Charlotte ng masama tungkol sa iba, walang galit o hinanakit sa kanyang masamang pamilya o sa dating kasintahang prinsipe na nagparatang sa kanya. Si Allen na isang mabait na kailanman ay di mo maaasahan mula sa isang demon lord, ay naging emosyonal at sinabing kung sa kanya nangyari iyon, gagawin niya ang lahat para wasakin silang lahat ng tuluyan. Nararamdaman niya na hindi dahil sa walang galit si Charlotte sa mga tao na iyon at sa halip, nag-atubili lamang siya na ipahayag ito at malalim sa kanyang loob, ang kanyang takot sa kanila at mababang pagpapahalaga sa sarili ang namamayani. Biglang nagulat si Allen nang marinig ang boses ng babae at doon ay natatakot siyang malaman nila ang kinalalagyan ni Charlotte, subalit nalaman niya na ito pala ay ang masayahing taong pusa na may pangalang Miyaka, na tagahatid ng sulat para kay Allen. Tinawag si Allen ni Mia na Demon Lord, na ikinagulat naman ni Charlotte pero ipinaliwanag ni Allen na palayaw lang niya iyon, at napansin ni Mia na pamilyar si Charlotte at parang nakita na niya ito sa dyaryo kamakailan. Handa na si Allen na mag-imbento ng kwento upang itago ang tunay na pagkakakilanlan ni Charlotte, ngunit pinigilan siya ni Mia at ipinaliwanag niya na ang prinsipyo ng kanilang kumpanya ay palaging unahin ang pangangailangan ng kanilang kliyente, kaya wala siyang pakialam kung sino ang kasambahay ni Allen. Binigay ni Allen kay Mia ang mga potion na kanyang ibinebenta sa tindahan ng mahika sa bayan. Sinabi ni Mia na mataas ang demand sa potion ni Allen dahil sa kahusayan nito, pero nagtataka siya kung bakit hindi tumira si Allen sa bayan para mas madali siyang kumita. Ang sagot ni Allen ay simple lang, at iyon ay dahil sa may maraming tao sa bayan at sa palagay ni Mia ay dapat maranasan ni Allen ang buhay sa syudad subalit binanggit sa kanya ni Allen na wala siyang pakialam dito. Sinagot naman siya ng pusa na malamang ang mukha niyang masama ang dahilan kung bakit tinatawag siya ng mga tao sa bayan na Demon Lord. Hindi maipagkakaila ni Allen iyon, dahil natural lang para sa mga tao na magsalita ng ganoon tungkol sa isang mukhang masamang salamangkero na nakatira sa gilid ng lungsod at bilang halimbawa,
nakita natin ang ilang batang may sipon na naglalakad sa kagubatan at pinag-uusapan ang mga alamat tungkol sa Demon Lord na naninirahan doon. Nabalitaan nila na nagbibigay ito ng sumpa sa sinuman na lumapit sa kanyang bahay, subalit ang mga walang kamuwang-muwang na mga batang iyon, ay hindi natatakot at mayabang na ipinahayag na tatalunan nila ang Demon Lord. Nagpakita si Alan bilang isang concerned na tao at binalaan ang mga bata sa mga panganib ng kagubatan, ngunit agad silang natakot at tumakbo at dahil dito, lumalabas na ang Demon Lord ay talagang isang palayaw lang at si Alan ay simpleng salamangkero lamang. Diretsahang sinabi ni Mia na oras na para gawan niya ng layunin ang kanyang buhay, pero pinapaalala sa kanya ni Alan na ang buhay niya ay parang isang pampublikong aklatan, at agad na sinabi ni Alan sa babae na huwag niyang pakialaman ang kanyang sariling buhay. Pagkatapos nito, ipinakita ni Alan kay Charlotte ang isang katalog para sa mga pang-araw-araw na pangangailangan na maaari niyang kailanganin, labis siyang nagpapasalamat at nangako na babayaran niya si Alan, ngunit ipinaliwanag ng ating matapang na bida na wala nang kailangan pang bayaran. Nag-atubili muli si Charlotte dahil sa binilhan na siya ni Allen ng sapat na cake para sa kanya, ngunit binanggit sa kanya ni Allen na umorder lamang siya ng kahit ano at kung mag-atubili pa siya, nagbanta siya kay Charlotte na bibilhin niya ang lahat ng bagay sa katalog. Nakita ni Mia kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ni Charlotte at sinabi niya na kailangan din niyang sawayin ang Demon Lord, kung nais niyang matigil ang pag-astang paghahari nito. Kung siya pa si Charlotte ay bibigyan niya ito ng malakas na suntok gamit ang kanyang kamay na pusa, lalo na't ito ay pinakamabisang paraan para makalimutan ang masasamang bagay at nakakatanggal ng stress. Ang Demon Lord ay tumanggap ng maraming suntok sa katawan mula sa pusa, at ipinakita ang nakakatakot na ekspresyon na umukit sa mukha niya, nakaisip siya ng isang masamang plano at ang mga babae ay nanginginig sa takot. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Mia na dala ang mga bagay na inorder ni Charlotte at ang nakakagulat, may inorder din si Allen at ito ay dumating sa isang malaking kahon at siya ay kontento sa kalidad nito. Ipinaliwanag niya na ito ay para kay Charlotte, subalit hindi maisip ng babae kung ano ang binili ni Allen para sa kanya at sigurado si Allen na magugustuhan ito ni Charlotte, at ipinakita niya ito at ito'y isang punching bag. Nalito si Charlotte sa una pero napagtanto niya na ito ay para sa pisikal na ehersisyo, ngunit mali siya dahil ipinaliwanag ni Allen na ito ang susunod na makukulit na bagay na matututunan niya. Ang babaeng pusa na parang hindi kayang mangialam sa sariling buhay ay hindi makapaniwala na tinuruan ni Allen si Charlotte ng makukulit na bagay. Ipinapakita niya kung gaano kainosente at kahinhin si Charlotte, pero sinisigurado ni Allen na hindi siya gagawa ng mapanganib na bagay. Hinihiling ni Alan kay Charlotte na ilabas lahat ng kanyang stress sa punching bag at pinaghirapan pa niyang ikabit ang dating kasintahan ni Charlotte dito. Ipinaliwanag ni Alan na ang kailangan niya ay hindi lang ilabas ang lahat, kundi minsan ay maging galit din at minsan ay kinakailangan din niyang maging pasensyoso, subalit kasing importante rin ang pagpapalaya sa kanyang sarili, dahil kung hindi, unti-unti siyang mabubuwag. Ang mga emosyon na kanyang binaliwala ay hindi mawawala at ito ay naiipon lamang sa ilalim ng kanyang puso, at sa huli ay lalabas at sasakit sa kanya at malamang sa simula ay magdadalawang isip ang sinuman kapag sinabihan na manakit, pero tinutukoy niya na sa kalaunan, magiging nakakaadik ito. Sa kasamaang palad, sinabi ni Charlotte na hindi siya nagagalit at pinaliwanag ni Alan na para lang mahanap ang larawang iyon ay binasa pa niya ang maraming dyaryo, at natutunan niya kung paano siya itinuring na kontrabida sa kaharian ng Nura at ito ay labis na ikinainis niya. Kinuha nila ang lahat mula kay Charlotte, inapakan ang kanyang dignidad at ngayon wala na siyang lugar sa bansang iyon, ipinapakita ni Charlotte na siya ang tunay na punching bag nang sinabi niyang tiyak may mabuting dahilan ang prinsipe. Pakiramdam niya ay may utang siya sa kanila dahil pinalaki siya hanggang ngayon at naawa siya sa prinsipe dahil mayroon siyang katulad na kasintahan. Sinabi niya na hindi niya sila maaaring kinamumuhian at napagtanto ni Alan na ang pinagmulan ng problema ay malalim. Siyempre, ikinainis ito ni Alan dahil inakala niya na perpekto ang kanyang plano at ang plano ay dapat ganito. Una, ma-realize ni Charlotte ang kanyang hinanakit at pangalawa, mag-atake sa kaharian ng Nura at alamin ang masasamang gawain ng prinsipe. Pangatlo, mapatunayan ni Charlotte ang kanyang pagkainosente at ang masasamang tao ay mahuli at pang-apat, malutas ang lahat ng problema at mabubuhay siya ng masaya. Subalit hindi ito nagtagumpay, dahil sa hindi pa kayang harapin ni Charlotte ang kanyang damdamin at nasasanay na siyang itago ito at sa ganitong takbo,
kahit maparusahan ang prinsipe sa malamang, isisisi niya sa kanyang sarili ang lahat. Si Mia na hindi kailanman nais palampasin ang pagkakataon na makialam sa hindi kanyang bagay, ay pabirong nagsabi kay Alan na baka gusto niyang mag-relax ng kaunti pagdating kay Charlotte. Ang Demon Lord ay medyo sumang-ayon, ngunit hindi natural sa kanyang katauhan ang maghintay at hayaang ang panahon ang maghilom sa lahat. Sa halip, ginawa niya ang eksaktong kabaligtaran at hiniling kay Charlotte na suntukin siya. Ang katahimikan ng lahat ay nagpapalagay sa kanya na hindi siya narinig kaya sinabi niya ito muli. Hindi magagawa ni Charlotte ang ganitong bagay, pero sinabi sa kanya ni Alan na wala siyang pagpipilian at pipilitin siya nito. Sa wakas, nakita natin ang kapangyarihan ni Alan nang kontrolin niya ang boxing glove at pilitin siyang suntukin siya sa mukha at matapos siyang tumilapon, wala siyang ideya kung ano ang nangyari kaya ipinaliwanag ni Alan na kanyang kinontrol ang kanang kamay ni Charlotte upang suntukin siya. Ang ating masokistang Demon Lord ay maaaring nasiyahan ng sobra, at binati niya si Charlotte sa malakas na suntok at mukhang isang boksingerong tulad ni Mike Tyson si Charlotte at nagpanik nang makita niyang dugo ang ilong ni Alan. Subalit pinapakalma siya nito at si Alan naman na ipinapakita ang kanyang pagka-supportive, ay nagsabing gaano man siya kalakas suntukin, sisipain at sabihan ng masakit na salita o kahit tawagin pa siya ng masamang katawagan, at kahit ano ang mangyari ay hindi siya iiwan nito. Ito ay hindi tulad sa dating bahay ni Charlotte. Dito ay pinapayagan siyang maramdaman at sabihin ang kahit ano, at sa wakas siya ay tunay na malaya at ang mga salitang iyon ay unti-unti nang nagsisimulang magtaglay ng kabuluhan sa kanya. Ngunit hindi makapaniwala si Charlotte na ginawa iyon ni Alan na suntukin siya para lamang sabihin iyon sa kanya, at ipinaliwanag ni Alan na hindi siya magbabago ng isip kung hindi siya umabot sa ganoong punto, subalit hindi pa rin matanggap ni Charlotte na nagawa niya iyon. Natutuwa si Alan na makitang kayang magalit ni Charlotte, at pinakita kung gaano kabilis magpagaling ng ganitong uri ng sugat at gayunpaman, hinihiling ni Charlotte na huwag nang gawin iyon ulit dahil hindi kakayanin ng kanyang mahinang puso. Nangako si Alan na hindi na niya ito gagawin kaya unti-unti nang napagtanto ni Charlotte na nabuhay siya sa takot sa maraming bagay, pero gayunpaman ay nagsumpa siya na hindi na niya ito gagawin pa. Alam niyang hindi ito mangyayari kaagad ngunit nais niyang masabi na matatag na ang kanyang isipan, natutuwa si Alan na marinig ito at nangako na laging nasa tabi niya kahit gaano pa ito katagal. Ito ay malayong iba sa orihinal na plano ni Alan, ngunit masaya siya na ngayon ay may bago nang simula si Charlotte at humingi ng paumanhin si Alan sa babaeng pusa dahil maaaring hindi na nila kailanganin ang punching bag na kanyang dinala. Hindi iyon problema kay Mia dahil para sa kanya ang customer ay laging priority, at tiyak siya na magiging mas madalas ang kanyang serbisyo sa hinaharap at inaakala niya na bibili na siya ng singsing ng kasal at mga gamit para sa baby, ngunit ang dalawang walang kamuwang-muwang ay hindi alam na siya ay halata na nagpapahiwatig tungkol sa kanilang pagpapakasal. Mukhang masayang wakas ito sa isa pang makulay na araw. Ngunit muli nating nakita ang isang tao sa kagubatan na pinagmamasdan sila at sinabi niya na natagpuan na niya sila at hindi na siya makakatakas mula sa kanya. Sa kalaunan si Alan ay nagbigay ng pagpipilian at tinanong niya si Charlotte kung ano ang pipiliin niya, kung kape ba o tsaa, pero binanggit niyang gusto niya kung ano ang iniinom ni Alan, ngunit nagulat siya nang malaman na isang tunay na siraulo si Alan na umiinom pala ng isang napaka-special at masamang nutritious na potion. Pumili si Charlotte ng tsaa sa halip, at pinapaalala ni Alan sa kanya na dapat siyang maging tapat sa kung ano ang gusto niya. Mahirap ito para kay Charlotte dahil ito ang kauna-unahang pagtakas niya sa kastilyo at ito ang unang pagkakataon na nagdesisyon siyang gawin ang isang bagay na mag-isa mula nang siya ay kinupkop ni Alan. Sinabi ni Alan na ang mga pagbabago ay darating sa pamamagitan ng maliliit na hakbang, at sinabihan siya na sabihin sa kanya kung may iba pang mga bagay na gusto niyang subukan. Bigla silang ginulat ng isang intruder na tila isang pusa, at tinanong ni Alan kung paano siya natagpuan nito at doon ay natutunan natin na itong batang babae na tila isang pusa ay isang uri ng stalker, sapagkat natukoy niya ang kanyang lokasyon sa pamamagitan ng pole na natagpuan niya sa isa sa kanyang mga liham at sa pamamagitan ng pagtatanong sa kahit sino. Ang wannabe cat ay nagpakilala bilang si Aruka, ang apprentice sorcerer engineer at ito'y stepsister ni Alan at doon ay inilahad niya na nawala ang mga magulang ni Alan noong siya'y bata pa, at ang pamilya ni Aruka ang nag-ampon sa kanya. Nagtataka si Aruka kung ang babaeng blonde ay girlfriend ni Alan,
ngunit pareho silang itinanggi ito at napapansin ni Alan na nahihirapan si Charlotte sa ideya na sinabihan siyang girlfriend ng isang taong hindi kasama sa lipunan na may mga makukulit na pag-uugali tulad niya, na isa rin sa mga matalino na sorcerer. Para sa ikakalinis ng kanyang pangalan, muli itong itinanggi ni Alan at nilantad ni Alan ang tunay na pagkakakilanlan ni Charlotte bilang isang kriminal na tumakas mula sa kalapit bansa. Nagtataka si Charlotte kung ano ang sinasabi nito, ngunit ipinaliwanag ni Alan na walang silbi ang pagtago ng lihim dahil malalaman rin ito ni Aruka sa lalong madaling panahon. Ipinaliwanag ni Alan ang buong sitwasyon, pati na ang mga bagay tungkol sa pagtuturo niya kay Charlotte kung paano maging makulit. Sinabi ni Aruka na laging mali ang akala niyang tanga si Alan, dahil ngayon ay nauunawaan niya na sobrang tanga pala nito. Sa kabila ng usapan nila, ang dahilan ng lahat ng ito ay dahil sa halip na pakainin si Charlotte at magpasuntok siya dito, dapat niyang ituro ang mga bagay na talagang nasisiyahan ang mga babae. Humingi ng paumanhin si Aruka dahil sa asal ng kanyang kapatid, subalit hindi maunawaan ni Charlotte kung bakit siya'y mabait kay Aruka, dahil sa kung iisipin ay hinahanap siya bilang isang kriminal. Tiwala naman si Aruka sa kanyang kapatid at binanggit na kahit hindi man ito masyadong marunong, ngunit malalaman naman niya ang plano ng isang masamang tao sa pamamagitan ng pag-amoy gaya ng isang aso. Ipinaliwanag ni Aruka na ang dahilan niya sa pagdating sa bahay ay para kunin si Alan at dalhin ito sa kanilang tahanan, ngunit sinabi niyang kalimutan na ang lahat ng iyon dahil gusto na niyang tulungan si Charlotte kung paano maging makulit. Ipinaliwanag ni Alan na mas angkop siya sa trabahong ito, subalit ipinaalala sa kanya ng kanyang kapatid na babae, na siya ay isang babae at maaring turuan niya ito ng mga bagay na hindi niya alam. Hindi sila nagkakasundo sa kanilang argumento, kaya't sumang-ayon silang magkaroon ng paligsahan upang malaman kung sino ang mas makakaturo ng mas maraming bagay kay Charlotte. Sa mga sandali pagkatapos, ipinakita ni Alan ang isa pang maliit na bahagi ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng simpleng mahika na nagpalit ng kulay sa buhok ni Charlotte. Sinabi ni Alan na kinakailangang ibalik nila ito sa kulay blonde kapag umuwi na sila, at ikinagulat ng mga babae nang sabihin niya na ito ay dahil mas gusto niya ang kulay blonde. Natapos na ang pag-aayos ni Aruka sa buhok ni Charlotte, at nagsimula na sila sa kanilang hamon at ang unang aral ni Aruka tungkol sa pagiging makulit ay kakaiba, at ito ay tungkol sa pag-aayos ng kanyang pananamit. Nararamdaman ng ating bida na labis siyang hindi komportable sa tindahan ng mga damit, ngunit tumanggi siyang umurong sa hamon at gayunman, sa halip na mag-focus sa pag-aayos ng pananamit ay naaalala niya ang isang alaala mula sa kanyang kabataan pagkatapos siyang inalagaan ng pamilya ni Aruka. Palagi siyang hinahamon ni Aruka at palagi naman itong natatalo. Pero hindi sumuko ang batang ito at ngayon lang niya nauunawaan na baka ito ang kakaibang paraan niya para mapalapit sa kanya. Si Alan ay tuwang-tuwa sa mga damit na sinuot ni Charlotte subalit may pangamba siya dahil sa ito'y masyadong maikli. Naglaan si Alan ng kaunting oras upang pagmasdan ang kagandahan ni Charlotte at napasuntok sa kanyang dibdib, ngunit pinigilan niya ang sarili at ipinaliwanag na kailangan niyang maging mahinahon dahil sa kailangan niyang pigilan ang kanyang puso. Habang sinusubukan ni Charlotte ang ibang damit, sinabi ni Alan sa kanyang munting kapatid na gusto niya malaman ang kasalukuyang kalagayan ng kaharian ng nurse, lalo na kung paano itinuturing si Charlotte doon. Madali lang ito para kay Aruka dahil sigurado siyang may mga kaibigan ang kanilang ama sa loob ng kaharian ng nurse. Nagtataka si Aruka kung nais ba niyang alamin ang tungkol sa prinsipe na isang jerk, ngunit naisip ni Alan na ito'y maaring hintayin muna. Ito ay nagpagulat kay Aruka kaya't ipinaliwanag ni Alan na bagamat interesado siya na malaman ang mga taong nagbibintang ng kasinungalingan kay Charlotte, at alamin pa ang higit patungkol sa kung paano ito trinato sa tahanan ng duke. Nang malaman niya na hindi niya kaya na mapigilan ang sarili, ipinaliwanag ng ating makapangyarihang bida na maghahasik siya sa bansang iyon at kahit ano pa ang magiging reaksyon ni Charlotte, ito ang dahilan kung bakit sa ngayon ay hahayaan na muna niya sila. Napapansin ni Aruka na nagbago ng labi si Allen dahil sa hindi ito concern sa ibang tao noon, ngunit natutuwa siya na ngayon ay interesado siya kay Charlotte at kailangan ng tulong ni Charlotte sa mga bagay na pangbabae, kaya tinutulungan siya ni Aruka. Pero doon ay nakita ni Aruka ang isang bagay sa likod ni Charlotte na nagulat siya, pagkatapos ay nakita ni Alan ang sumunod na suot niya kaso iniisip na baka ito ay medyo labis na malaswa. Ipinaliwanag ni Aruka na kailangan maging agresibo ang mga babae, o kung hindi malamang hindi sila mananalo at ito ay nagtulak kay Alan na mag-isip kung ano nga ba talaga ang pinaglalaban ng mga babae sa mundo.
Nagulat si Alan nang ipakita ni Aruka ang likod ni Charlotte, ngunit mas nagulat siya nang makita ang maraming pasa sa katawan nito at di sila nag-uusap patungkol dito, at sinabi na lamang ni Alan na maganda tingnan si Charlotte. Natuklasan ni Alan na ang mga pasa ay nagmula sa isang bagay na panghampas at ito'y hindi gaanong malakas para masugatan ang balat o mga buto, kundi ito'y isang uri ng pag-torture upang magdulot ng sakit at takot. Pinagaling ni Alan ang mga pasa at sinabi na lamang niya kay Charlotte na ayos na ang nasirang bahagi ng damit na kanyang nakita. Napansin niya na ang pasa ay nawala sa simpleng mahika, na nangangahulugang hindi nila pinagaling ng maayos si Charlotte. Maaaring siya ay itinaboy dahil sa kanyang lahi, ngunit may mas masamang hangarin sa likod ng mga pasang iyon. Napagtanto ni Alan na may kakaibang hinanakit sa kanya ang mga taong iyon at nagagalit siya na kung ano ang dahilan nila para masaktan nila ng ganon si Charlotte. Siya ay labis na nagalit at nagtanong kung ano ang pwedeng gawin niya para sa sitwasyon ni Charlotte. Binanggit niya kay Aruka na kalimutan na ang sinabi niya kanina at ngayon ay nais niyang tuluyan na itong tapusin. Nais niya ang tulong ni Aruka at si Charlotte ay ganap na walang kaalam-alam sa lahat ng ito gaya ng dati, at kaya't sinabi na lamang ni Alan kay Charlotte na may infestation ng bok mites sa bahay ng kanilang mga magulang kaya't hiningi niya kay Aruka na patuyuin at ayusin ang mga libro sa ilalim ng araw. Si Charlotte na walang kaalam-alam sa totoong sitwasyon ay nagsabi na ayaw niya sa mga insekto, at marahil ay nagulat siya nang sabihin ni Alan na ayaw din niya sa mga ito, ngunit hindi pa natatapos ang kanilang hamon kaya't doon ay si Alan naman ang pipili ng susunod na damit. Si Alan ay na-overwhelm at pumili ng isang damit ng walang malay, ngunit nagulat ang lahat pati na siya mismo, nang makita niyang napili niya ang isang kakaibang kasuotan. Pagkatapos nito ay nagdesisyon si Alan na ituro kay Charlotte ang pamamaraan ng paggastos. Ito ay kamangha-mangha at nakakawala ng stress sa pamamagitan ng paggasta ng pera para sa mga bagay na gusto niya nang walang anumang pagpigil. Nababahala si Charlotte para sa isang dahilan, ngunit dinala siya ni Alan sa isang munting tindahan na puno ng mga kakaibang kagamitan. Sinubukan niyang makita kung may interes ba si Charlotte sa anumang bagay doon, ngunit nadismaya ang mga babae nang sabihin ni Aruka na wala siyang malasakit sa mga bagay na iyon. Ipinagpatuloy ni Aruka na natutuwa siya sa mga binili nila at iniisip kung nasasaktan ba si Charlotte dahil hindi sila bumili ng sapat. Maliwanag na hindi ito ang dahilan, kundi dahil nasaktan siya dahil sa kanilang sobrang paggasta. Ipinaliwanag ni Alan na ito ay kinakailangan upang turuan siya paano maging bongga, at ang hindi alam ng ating bida na nahihiya na si Charlotte sa kanyang mga pinagsasabi. Si Aruka bilang isang kapatid ay pinapaalala kay Alan na wala siyang alam sa magagandang bagay na gusto ng mga babae, at ang halos lahat ng kanilang binili ay dahil na rin sa tulong niya. Nagkakasagutan ang dalawa sa isang mainit na argumento ngunit si Charlotte na palaging positibo ay nagpapakalma sa kanilang dalawa. Sinasabi nila na ito'y bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngunit binigyan sila ng aral ni Charlotte nang sabihin niyang ang pag-aaway ay hindi kakulitan, ito'y masamang asal lamang. Pumayag ang dalawa at naisip ni Alan na kahit pa siya'y nagsalita ng malakas kay Aruka kanina, ngayon ay napagtanto niyang siya ay nasa malaking disadvantage sa kanilang napagkasunduang hamon, ngunit bilang guardian ni Charlotte ay hindi siya pwedeng matalo kaya't ipinagpatuloy nila ang kanilang pamimili. Makaraan ang ilang oras, namangha si Aruka nang makita niya ang tungkol sa geek sa magical equipment sa isang magical wheelchair ng isang lalaking may mahabang buhok, at alam na ni Alan ang ganitong sitwasyon kaya't iniwan na lang niya si Aruka roon. Dinala niya si Charlotte sa isang tindahan kung saan may napansin siyang bagay noon, at ibinunyag na ito ay isang hair clip na magkatugma sa kulay ng kanyang mata. Nagulat ang tindero na sobrang mahal ang binayad ni Alan, ngunit ipinaliwanag ng ating bida na ito ay kabahagi ng kanyang patakaran na magbayad ng angkop na halaga para sa mabuting serbisyo. Inilagay niya ito sa buhok ni Charlotte at binanggit na gusto niya ito at ang ating bida na karaniwang walang emosyon, ay nakaramdam na tila may kakaiba siyang naramdaman sa kanyang puso, kahit na wala naman siyang inilagay na sumpa sa kanyang sarili. Ngunit biglang may lalaking bumangga kay Charlotte at nagalit dahil sa sobrang sakit ng tama. Pinagsabihan niya si Charlotte na mag-ingat sa kanyang paglalakad, kahit malinaw na siya ang bumangga sa kanya. Ipinaliwanag ng lalaki na sila'y mula sa kilalang grupo na Guto, at mahinahon na ipinaliwanag ni Alan na wala siyang kaalaman tungkol sa kanila, ngunit nais niyang malutas ang problema ng mapayapa. Hindi natuwa ang mga miyembro ng Guto sa asal ni Alan at naisipan na lang nilang wakasan siya,
Nagagalit si Alan at nagumpisang maglabas ng mahika dahil sa inilalabas ng mga ito na si Charlotte ang may kasalanan sa kanilang pagkabangga. Nais niyang magturo ng leksyon sa kanila, ngunit naalala niya ang mga sinabi ni Charlotte na ang pag-aaway ay hindi maganda at ito'y masamang asal lamang. Kumalma si Alan at biglang bumait at humingi ng paumanhin sa mga ito dahil sa abala. Tinanggap ng mga lalaki ang sorry ni Alan subalit may isang kondisyon, doon ay handang magbayad si Alan sa kahit anong halaga, pero hindi iyon ang gusto ng mga lalaki kung saan mas gusto nilang kunin nila si Charlotte at magiging sa kanila sa buong araw. Nagkamali ng malala ang lalaki dahil nawala na ang lahat ng pagiging magalang ni Alan, mas lumala pa ang ginawa ng mga lalaki at lumala din ang sitwasyon kaya't napaiyak si Charlotte sa takot. Ngunit ito ang nagudyok kay Alan na labis na magalit at sinira ang mga daliri ng isa sa mga lalaki, ang isa naman ay naglabas ng kanyang mahiwagang espada, kaya't lumapit ang mga tao at nagbigay ng payo kay Alan na tumakbo na lang. Ngunit labis na nagulat ang mga tao nang pinigilan ni Alan ang malakas na atake ng lalaki gamit lamang ang kanyang kamay, pinayelo nito ang sandata at sinuntok ang lalaking iyon. Puno ng galit, sinabi ni Alan na kung lalapit sila kay Charlotte gamit ang maruruming kamay nila, wawasakin niya sila hanggang sa wala nang matira sa kanila at namangha ang lahat sa kanyang galing, at nagpasalamat si Alan sa mga tao sa paligid para sa kanilang suporta. Ngunit agad niyang naisip na ipinangako niya kay Charlotte na hindi siya lalaban, at natakot siya na baka natakot na ito sa kanya pero ipinaliwanag ng babae na ayaw niya sa karahasan, ngunit kinilala niya na si Alan ay nagtatanggol lamang sa kanya. Dagdag pa niya na hindi siya natatakot kay Alan at ibinukas ni Alan ang mga mata sa pagkakarinig ng mga salitang iyon, at ang nasa isip niya ay baka aalis na lang bigla si Charlotte dahil sa ginawa niya, ngunit ngayon ay natutuwa siyang malaman na hindi nito siya kinaiinisan. Napangiti siya at napagtanto kung ito na ba ang pagbabago na sinasabi ni Aruka, labis siyang natutuwa na mukhang nawawala na ang kanyang pagiging mainitin ang ulo. Si Aruka ay nagmamasid sa kabuuan ng pangyayari at napagtanto na siya ay talo na sa kompetisyon. Na-realize niya na sa pagdating sa pag-ibig at romantic, si Alan ang dapat magturo kay Charlotte kaso biglang nagulat ang lahat ng mga tao nang magpakita ang isang napakalaking bagay. Malinaw na galit ito at sinabi na nagkaroon ng gulo ang kanyang mga kasamahan dahil sa kanila. Ang malaking dambuhalang bato ay nagbibigay ng masamang tingin sa ating bida habang iniisip niya kung ano ang gagawin niya kay Allen, at si Allen na may tiwala sa sarili ay matapang na lumalapit sa bagay na ito habang pinapahinahon niya ang sobrang nag-aalala na si Charlotte na magiging maayos ang lahat at siya na ang bahala nito. Hindi makapaniwala si Boulder Brain na ang isang maliit na tao ay matapang na lumalapit sa kanya ng ganito at tinanong siya ni Alan kung ang pangalan niya ba ay Megget. Hindi sumagot ang higanteng bato na may mga paa, ngunit tiyak si Alan na siya si Megget dahil ilang mga tao na maging ganito ang maaaring maging bato. Nakikipag-usap si Alan sa kanya na parang matagal nang magkaibigan at pinapaalala ni Alan na 7 taon na ang nakalilipas mula nang huling magkita sila. Labis na nagalit ang dambuhalang bato sa mga narinig nito at sinugod si Allen habang sinasabing hindi niya kilala ang mga tao tulad niya. Ngunit madali itong iniwasan ni Alan at ipinaalala kay Boulder Brains na siya si Alan Crawford mula sa Athens Magical Academy. Agad na napagtanto ng malaking bato ang kanyang pagkakamali at humingi ng paumanhin, dahil hindi niya napansin na nakikipag-usap pala siya sa dakilang haring demonyo. Nagulat ang lahat habang itong malaking tumpok ng mga bato ay kinikilabutan at nagmamakaawa sa dakilang haring demonyo para sa kapatawaran. Hindi makapaniwala ang mga taga-sunod ni Megget na ang kanilang pinuno ay naging ganito ang kilos at hinimok siya na turuan si Alan ng leksyon. Napagtanto ni Megget na mas mabuting sabihan na niya ng maaga pa ang kanyang mga tao, na wag nang gumawa ng paggambala sa labis na mapanganib na haring demonyo, at itinuro sa kanila ang isang mahalagang aral. Hindi maintindihan ni Charlotte kung ano ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Aruka na si Alan ay isang napakatalinong mag-aaral sa pinakamalaking magical academy sa bansa at nagtapos ito sa edad na 12, ang pinakabatang nagtapos sa kasaysayan. Naging guro siya agad pagkatapos nun, kaya't siya ay halos isang henyo at nagulat si Charlotte sa impormasyong ito at nagsimula ng matakot ang dambuhalang bato, at bumalik na lang sa paghingi ng paumanhin sa dakilang haring demonyo. Si Aruka ay nagpapatuloy sa pagpapaliwanag na si Alan ay binigyan ng pangalang haring demonyo noong siya'y guro, at naalala ni Alan ang mga pangalan na iyon dahil matagal na niyang hindi naririnig ito. Binigyan niya si Megget ng pahintulot na tumayo,
dahil hindi ito nagdulot ng problema sa kanya ngunit naging dahilan ang mga ito na maabala ang isang taong kilala niya at sa sandaling iyon, napagtanto ni Alan na hindi niya alam kung ano ang itatawag niya kay Charlotte, kung ang itatawag ba niya dito ay roommate, o pangalawang kapatid o isang babaeng mahalaga sa kanya. Kinabukasan, malungkot na malungkot ang ating bida kaya't sina Mia at Aruka ay nagsikap alamin kung ano ang problema, ngunit sinabi na lang niya na hindi niya alam kung paano sila naging malapit sa isa't isa. Napaisip si Aruka na baka may nangyari sa kanila ni Charlotte, at nagulat si Alan dahil tama ito kaso binanggit ni Aruka na malinaw ang pangyayari dahil wala nang ibang bagay na maaaring makaapekto sa kanya ng ganito kalalim, at doon ay ipinaliwanag ni Alan ang nangyari. Nagsimula ito nang gustuhin ni Alan na bigyan ng sahod si Charlotte dahil sa pagiging katulong nito. Sinabi ni Charlotte na hindi pa siya kontento sa paglilinis niya at hindi niya iniisip na sapat ang kanyang naitulong para bigyan ng bayad, at ipinaliwanag ni Alan na ang lahat ng ginagawa niya at binanggit niya na mas maganda na ang pamumuhay sa bahay niya ngayon kaysa noong siya ay nabubuhay sa kanyang kalat. Hinimok niya si Charlotte na tanggapin ang bayad kaya ito ay agad na pumayag ng buong loob. Ngunit si Alan ay palaging naghahanap ng paraan upang turuan ang babae ng katangahan. Sinabi kay Charlotte na dapat gamitin ang pera at naging excited si Alan nang malaman na mayroon siyang gustong bilhin. Nalaman niya na gustong pumunta ni Charlotte mag-isa sa bayan, kaya't iyon ang dahilan kung bakit malungkot si Alan ngayon at iniisip palagi ni Alan ang pagpunta mag-isa ni Charlotte sa bayan at baka dakpin siya doon, at ikulong at gawing pagkain ng mga halimaw at nagsimula siyang magpanik ng parang baliw. Matagal mang hindi nakikinig ang dalawang pusa sa mga sinasabi ni Alan, ngunit inamin ni Aruka na siya'y nagulat sa hiling ni Charlotte at ipinaliwanag pa ni Alan na agad binawi ng babae ang kagustuhan niya, kaso siya pa rin ang nagudyok na ipagpatuloy ito. Binanggit pa niya kay Charlotte na gamit ang kanyang mahika ay magagawa nilang magtagumpay at ipinunto ni Aruka na pwede naman siyang tumanggi, ngunit hindi niya magawang sabihin ito matapos niyang marinig ang malungkot na boses ni Charlotte. Patuloy pa rin si Alan sa pag-aalala, ngunit inilahad ng mga pusa na mayroong napakasimple at obvious na solusyon sa problema na ito at ito ay ang sundan nila si Charlotte, at sa lungsod ng bayan ay nagawang gumala si Charlotte at mapanatili ang kanyang buhay mag-isa. Nagkaroon ng pagmalaki si Alan nang gamitin ni Charlotte ang isang mapa na katulad ng itinuro nito sa kanya. Nagtataka ang mga pusa kung ano ang nais gawin ni Charlotte sa bayan, pero sinabi ni Alan na may nais siyang bilhin pero wala siyang ideya kung ano ito. Sinubukan niyang tanungin, ngunit sinabihan siya ni Alan na ito'y isang lihim lamang at nagkakaroon ng malalim na emosyon si Alan dahil mayroon ng mga sekreto si Charlotte, na nangangahulugang siya'y unti-unti nang nagiging makasarili. Ang kanyang pag-aalala ay biglang napalitan ng kaligayahan dahil sinasabi niya na dapat nang maging matapang si Charlotte at gumawa pa ng mga pagsubok sa kanya. Nagpatuloy si Charlotte sa pag-iikot kaso lang ay nag-aalala si Alan na baka siya maligaw at ipinaliwanag ng pusa na kung patuloy siyang maglalakad sa parehong direksyon, isang mapanganib na lugar ang mapupuntahan niya. Nasa kontrol ng isang grupo na tinatawag na Serpent Fan ang bahagi ng bayan na iyon at ang leader nila ay isang lalaki na may pangalang Grow, isang mang-aakit ng mga ahas at iniisip ng pusa kung dapat ba silang magpanggap na masasagi nila si Charlotte para babalaan siya. Ngunit hindi nais ni Alan na sirain ang unang araw ng paglabas ni Charlotte. Sa kabila nito, sinabi niya na may mahalaga siyang kailangang asikasuhin at nag-parkour siya palabas at doon ay patuloy ang mga pusa sa pagmanman, kaso bigla na lamang silang nagtataka nang makita si Charlotte at makikita na nila kung paano siya mapupunta sa pinakapeligrosong bahagi ng bayan, kung patuloy pa siyang humakbang dito. Si Charlotte ay biglang nagtangkang pumunta sa kaliwa, at nagtaka sila kung anong klase ng mapa ang kanyang ginagamit at pagkatapos ay nagulat ang mga babae, nang makasagupa agad ni Charlotte si Grow at ang kanyang mga kasamahan. Naging alalahanin ng mga pusa ang tensyon ng sitwasyon, kaya't nagpasya silang sumabak sa panganib upang iligtas ang kanilang kaibigan kaso nagulat sila nang magdiwang ang mga miyembro ng gang sa pagdating ni Charlotte, parang nagpa-party na parang sila'y nasa isang slumber party. Kaya't wala silang kaalam-alam sa nangyayari at dumating si Alan upang ipaliwanag na siya ang unang nakarating doon. Sinabi niya sa gang na tanggapin si Charlotte ng buong bukas na puso at ipapatikim sa kanila ang mga kakayahan niya kung hindi sila susunod. Hindi makapaniwala ang mga pusa sa kasamaan ni Alan at napagtanto na iyon ang dahilan kung bakit marami sa mga lalaki ang nasugatan, pilit pa rin nilang pinipilit ang kanilang pag-party. Ngunit nagulat silang tinanong ni Charlotte kung okay sila at inalok sila ng magical healing potion.
Sila'y labis na namangha sa kabaitan ni Charlotte at tinawag siyang isang diyosa, at nakakatawa naman na sinabi ng kanilang leader na magbabago na siya at magsisimulang maging tapat sa buhay mula ngayon. Nagtaka ang mga lalaki kung ano ang relasyon ni Charlotte sa Demon Lord, kaso ito ay nagpapaisip sa kanya kung bakit nila ito alam, at ang isang lalaki na sana'y magkukwento tungkol sa panganib na dulot ng Haring Demonyo pero agad siyang pinigilan ni Grow. Natuwa si Alan na makita na maayos nilang ginampanan ang kanyang utos at ipinaliwanag na ipinakita niya lang sa kanila ang kakayahan ng kanyang mahika. Nag-isip si Charlotte kung paano niya maipaliwanag ang kanyang relasyon kay Alan at ito'y nakikinig ng mabuti. Inilahad ni Charlotte na tinanggap siya ni Alan nang siya'y nasa kahirapan, kaya't itinuturing niya itong kanyang master at di makapaniwala si Alan sa kung gaano kaimoral ang kanyang narinig, at nagtaka ang mga lalaki kung baka siya ay niloloko lang. Concern ang leader ng gang na baka maaaring may ginagawang krimen sa kanya ang dakilang Haring Demonyo at doon ay galit na galit si Alan, ngunit hindi nito maipagkakaila kung gaano kakakaiba ang nangyayari at siya ay isang Haring Demonyo na kinatatakutan ng mga malalakas na kriminal, at si Charlotte ay isang diyosa na mabait sa lahat. Napagtanto niya na sobra-sobrang mabait ito para sa kanya, subalit sinabi ni Charlotte na si Alan ay isang maginoo at nabigla si Alan, ngunit tinanggap niya ang lahat ng magagandang bagay na sinasabi nito tungkol sa kanya. Gayunpaman, sinabi rin ni Charlotte sa grupo ng mga lalaki na tinuruan siya ni Alan ng hindi magagandang mga bagay at nagulat ang mga lalaki, ngunit ipinaliwanag ni Alan sa mga pusa na nagstay sila magdamag upang maglaro ng video games at kumain ng mga snacks. Naisip ni Charlotte na ituloy ang kanyang paglalakbay, at natutuwa si Alan na maganda ang takbo ng mga bagay pero gayunpaman, ipinunto ng mga babae na naglalakbay si Charlotte sa mga delikadong bahagi ng bayan at marami pang mas delikadong grupo na makakaharap niya. Nagulat sila nang sabihin ni Alan na hindi ito magiging problema, dahil siya na ang bahala na mamahala sa buong lugar at sinimulan ni Alan na bugbugin ang mga delikadong kriminal sa buong lungsod. Inasikaso na nila ang lahat ng posibleng banta sa lugar kaya't ipinakita ng mga pusa na hindi na nila kailangang sundan si Charlotte. Hindi masiguro ni Alan na iiwanan ito na lang sa kanyang sarili, ngunit ipinaliwanag ni Aruka na malamang hindi gustong malaman ni Charlotte kung ano ang kanyang bibilhin. Nag-volunteer si Mia na bantayan si Charlotte mag-isa, kaya't umalis si Alan at naghihintay sa ibang lugar pero maya-maya ay bumalik si Mia upang ipaalam na natapos na ang pamimili ni Charlotte, at nagtaka si Alan kung okay lang ba na iniwan siyang mag-isa. Ipinaliwanag ni Mia na natagpuan ni Charlotte ang isang kakilala, kaya't kasama na niya ito ngayon at lumalabas na ang dakilang Haring Demonyo ay napakahilig magtanong, dahil sinubukan niyang malaman kay Mia kung ano ang binili ni Charlotte. Ipinaliwanag ng mapagkakatiwala ang pusa na hindi niya tiningnan ang mga binili ni Charlotte dahil pakiramdam niya ay mali at maya-maya ay dumating si Charlotte, at nakita natin na ang kakilala niya ay may-ari ng tindahan ng buhok. Pinasalamatan ng Hair Lady ang dakilang Haring Demonyo, ngunit wala itong kamuwang-muwang sa tinutukoy nito at lumalabas na ang buong bayan ay nagsasalita tungkol sa kanya dahil sa siya ang nagpatuwid ng mga masasamang loob na nagdulot ng malaking abala sa mga mamamayan. Nagbago ang mga hudlum at natutunan ang leksyon kaya't labis ang pasasalamat ng mga tao at iniisip ni Alan na ginawa niya ito para kay Charlotte, kaya't inilarawan niya ito bilang ang kanyang personal na motibasyon. Namamangha ang Hair Lady sa kanya at sinabing alam niya kung paano pumili ng mabuting boyfriend si Charlotte. Sinubukan ni Alan ipaliwanag na hindi sila magkasintahan, ngunit may mahalagang gawain pa ang Hair Lady para sa kanyang buhok kaya't umalis ito. Naging medyo awkward ang sitwasyon, kaya't tinanong na lang ni Alan kung paano nangyari ang pamimili ni Charlotte at excited na ibinunyag ni Charlotte na binili niya ang mga regalo para sa mga kambal na pusa. Nagulat ang mga pusa dahil ginamit niya ang kanyang unang sahod para sa mga material na kaligayahan at nagulat din si Alan na wala siyang regalo. Binigyan ang mga pusa ng sombrero at laruan kaso sobra na ito para kay Alan, kaya't diretsahang tinanong kung baka nakalimutan na ni Charlotte ang isang bagay. Sa kasamaang palad, ipinaliwanag ni Charlotte na siya'y naghanap ng bagay na magbibigay kasiyahan sa kanya, ngunit napagtanto niya na hindi niya alam kung ano ang gusto nito. Ipinaliwanag ni Alan na sa kahit anong bagay na galing sa kanya ay masaya siyang tatanggapin, kahit mga selyo o kahit pa isang ahas na nasa gilid ng kalsada at doon ay humingi ng paumanhin si Charlotte dahil hindi niya masyadong isinasaalang-alang ang mga bagay, dahil sa hindi niya alam na tatanggapin pa rin pala ni Alan ang kahit anong bagay. Nag-apologize rin si Alan dahil sa sobrang kulit niya sa babae,
Ngunit sinabi ni Charlotte na siya na ang laging tumatanggap ng kabutihan ni Alan at napagtanto niya na hindi niya alam kung ano ang gusto nito. Nag-alok siyang ayusin ang robe ni Alan na medyo nasira habang ginagawa iyon, nais niyang malaman ang mga bagay na gusto nito upang magkaroon siya ng magandang regalo para sa kanya sa susunod. Tinanggap ni Alan ang alok na iyon at iniisip kung paano lumalaki ang nararamdaman niyang pag-ibig sa kanyang puso, at ang oras na kanilang pinagsasaluhan ay nagiging mas mahalaga sa kanya kaysa sa anumang mga bagay. Habang naging malalim ang kanilang samahan, lalo nilang pinahalagahan ang bawat sandaling magkasama sila at makalipas ang ilang araw ay dumating sina Alan at Charlotte sa rehiyon ng Unua, na 3 oras ang layo mula sa kanilang mansyon sakay ng karwahe. Napansin ni Charlotte kung gaano kaganda ang araw na perpekto para sa paglalakad, kaso hindi nila alam na may sumusunod pala sa kanila at noong nakaraang araw, sinabi ni Charlotte kay Alan na natapos na niyang basahin ang libro na ibinigay niya. Ibinahagi niya kung gaano siya maraming natutunan tungkol sa bansang inilarawan sa libro, at kung paano niya sobrang nagustuhan ang pagbabasa kaya't lumipas ang oras nang hindi niya napapansin. Ipinaliwanag ni Alan na ang pagbabasa ng walang iniintinding oras ay isang mahalaga sa isang abalang lipunan. Binanggit ni Charlotte ang mga naggagandahang lugar sa libro, kabilang na ang Magic Academy kung saan magkasamang nag-aral si Alan at ang kanyang kapatid. Humanga siya sa laki ng lugar at ipinaliwanag ni Alan na kasama ang mga estudyante, guro at kawani, halos kapareho ito ng populasyon ng isang maliit na isla at tinanong ni Alan si Charlotte kung interesado siya na bisitahin ang alinman sa mga lugar na nabanggit sa libro. Habang nag-iisip si Charlotte, napagtanto niyang plano ni Alan na dalhin siya kahit saan niya gusto pumunta, kinumpirma ni Alan na ang mapipili ni Charlotte ang magtatakda ng kanilang pupuntahan kinabukasan. Nagdulot ito ng pag-alinlangan kay Charlotte sa pagbubunyag ng kanyang gusto, iniisip na baka magdulot ito ng pagkaabala kay Alan pero tiniyak naman ni Alan na huwag mag-alala sa anumang abala, at doon ay ipinahayag ni Charlotte na ang panahong magkasama sila sa mansyon ang pinaka-nagustuhan niya. Nabanggit din niya na gusto niya ang paglaan ng oras sa pagtuklas ng bagong mga bagay dahil ginagawang mas maganda ang bawat sandali, at natatakot siya na maging hindi angkop kung ito'y mangyayari araw-araw. Naintindihan ni Alan ang punto ni Charlotte, kaso ayaw niyang masira ang kanyang pagiging inosente at gusto lang niyang sumaya siya sa pamamagitan ng mga bagay na hindi pa niya nararanasan. Tinanong ni Alan kung magiging masaya ba si Charlotte sa isang biyahe at nang sumang-ayon siya, sinubukan niyang malaman at ibunyag nito ang gusto niyang destinasyon, inilarawan niya kung gaano ito magiging masayang biyahe para sa kanilang dalawa at masarapan sa lokal na pagkain, makita ang mga atraksyon na panturista o maligo sa mainit na bukal. Bagamat ipinahayag ni Alan ang kanyang pagiging handa na tuparin ang kagustuhan ni Charlotte, tumanggi pa rin siyang ibahagi ang nais niyang lokasyon kaso biglang dumating si Mia at binati sila. Tinanong ni Alan kung ano ang balak niya, pero sumagot ito na dahil sa tapos na ang lahat ng kanyang paghahatid noong umagang iyon, ipinaliwanag ni Mia na bumalik siya upang maghatid ng sulat para kay Alan na gumawa ng pagbiyahe ng dalawa papuntang rehiyon ng Unua. Kaya't naglakbay sina Alan at Charlotte at humanga si Charlotte sa lugar, sinasabing maraming bundok sa kanyang kaharian at hindi pa siya nakakita ng ganito kagandang patag na mga bukirin. Ibinahagi niya ang isang insidente kung saan kailangan niyang magtago sa isang karwahe habang tumakas sa mga gwardya, subalit hindi niya na-appreciate ang tanawin dahil sa sitwasyon at ikinalungkot ni Alan ang pagbanggit sa sitwasyong iyon, kaso tiniyak niya kay Charlotte na rural ang lugar at tila hindi pa nakarating doon ang kanyang wanted posters kaya't maaari nilang tamasahin ang biyahe ng walang alalahanin. Kinailangan ni Charlotte na mag-disguise, na nagdulot sa kanya ng labis na kasiyahan at kinalaunan. Nabanggit ni Alan na mabait ang mga tao sa bayan dahil sa pagreregalo sa kanila ng biyaheng ito. Nagtanong si Charlotte kung hindi ba mas mabuti kung ang kapatid ni Alan na si Aruka ang isinama niya sa halip na siya, ngunit ipinaliwanag ni Alan na hindi makakapunta si Aruka sa oras na iyon at abala ang kanyang kapatid sa kaharian ng nurse, na ginawa ng pag-imbestiga ang pamilya ni Charlotte gaya ng iniutos ni Alan. Pero ito ay isang dahilan lamang at sina Aruka at Mia ay sumusunod sa kanilang karwahe. Binili nila ang travel package para sa kanila gamit ang perang pasasalamat mula sa mga tao ng bayan sa layuning mapalapit sina Alan at Charlotte, para mapausag rin ang kanilang relasyon dahil halatang gusto nila ang isa't isa ngunit hindi kumikilos. Sa sandaling iyon, nakita ni Charlotte ang inn kung saan sila mananatili, tinukoy na ito ang pinakasikat na inn sa rehiyon ng Unua, gaya ng nabanggit sa kanyang libro.
Sinuri ni Alan ang libro at nadiskubre na ang lugar ay may mainit na bukal, masahe at masarap na pagkain na nagpapabalik sa mga customer. Tinanong ni Alan si Charlotte kung iyon ba ang lugar na gusto niyang puntahan at sumang-ayon siya, bagaman malinaw na hindi ito totoo. Alam ni Alan na hindi sinasabi ni Charlotte ang totoo. Nagsimula siyang hulaan kung aling lugar talaga ang nagustuhan niya at hiniling ni Charlotte na itigil na ito habang siya ay kumakain, na nagnanais maranasan ang mainit na bukal. Sa huli ay inamin niya na nahihiya siyang ibunyag ang lugar na gusto niyang puntahan dahil ito ay isang lugar para sa mga bata, gayunpaman ay nakita ito ni Alan bilang pagkakataon na mas madaling suriin ang mga opsyon sa libro. Bagamat hiniling ni Charlotte na itigil ang paghula, nagpasya si Alan na igalang ang kanyang pagpili kaso ipinaliwanag na ang paggawa ng mga bagay na pangbata bilang isa ng matanda, na kahit hindi pagkakaroon ng pagkakataon noon at kahit ito'y masaya, kaso lang ito ay kabilang sa kategorya ng mga hindi angkop na aktibidad. Tiniyak ni Alan kay Charlotte na hindi niya kailanman pagtatawanan kung gusto niyang pumunta sa isang lugar na pangbata at nabanggit na kapag komportable na siyang magbahagi, maaari silang pumunta kahit saan na magkasama. Kinalaunan ay nakarating sila sa isang inn at binati ang staff, ipinaliwanag ng empleyado na handa na ang kanilang kwarto at nagpasalamat sa kanila sa pagpili sa inn para sa kanilang honeymoon, na nagdulot ng pagkalito sa kanilang dalawa. Tinanong ng empleyado kung magkasintahan ba sila at tinanong ni Alan kung paano niya nakuha ang conclusion na iyon, nilinaw niyang ito ay isang espesyal na inn para sa mga magkasintahan, na nagpagulat kay Alan na may inihanda pala na plano si Mia. Tinignan sila mula sa malayo ni Mia kasama si Aruka, masayang napili nila ang pinakamagandang opsyon para mapalapit sila sa isa't isa at sa pagkakamali, iminungkahi ng empleyado na maaari nilang baguhin ang plano, ngunit sinabi niya na ang inn para sa magkasintahan ang pinakamagandang opsyon. Iniisip ang kasiyahan ni Charlotte, nagpasya si Alan na manatili at kunin ang inn kahit nakasama nito ang nakakahiya na mga elemento tulad ng magkasalo na pag-inom, at mamaya ay nagtungo sila sa mainit na bukal na isa sa pinaka-nakakaakit na tampok ng inn, at isang bagay na sabik na maranasan ni Charlotte para lubos na matamasa ang bahagi ng biyaheng ito. Kailangan nila ng swimwear at dahil walang dala si Charlotte, iminungkahi ng empleyado na maaari siyang mag-rent ng bikini at habang hinihintay ni Alan si Charlotte na bumalik na naka-bikini ay hinangaan niya ang kapaligiran. Bagamat nabanggit ng empleyado na hindi ito ang tamang oras para sa mainit na bukal, abala pa rin ang lugar at naisip ni Alan na magiging hamon ang makita si Charlotte na nakasuot ng swimwear, ngunit pinag-isipan niyang gamitin ang mahika upang pansamantalang itigil ang kanyang puso upang malutas ang isyu. Bumalik si Charlotte at sinubukan ni Alan na manatiling kalmado, ngunit sa simpleng pagtingin lang sa kanya ay kusang tumigil ang kanyang puso kahit walang mahika, at sa malayo ay patuloy silang pinagmamasdan ni Mia at Aruka na umaasang magreresulta ang kanilang plano ng pagiging close nila Alan at Charlotte. Namula si Alan nang makakita kay Charlotte na nakabikini at tinanong kung bagay ba ang sinuot niya, sumagot siya at binanggit na maganda ang hitsura niya rito at nagpasalamat si Charlotte at ibinalik ang papuri, sinabing maganda rin ang hitsura ni Alan sa swimwear. Pagkatapos, nagtungo sila para sa iba't ibang aktibidad sa inn tulad ng masahe, ping-pong at iba pang laro at kinalaunan ay nag-enjoy sila sa mainit na bukal na may tanawin ng dagat. Samantala, nainip sina Aruka at Mia dahil ito ang bahagi ng biyahe kung saan inaasahan nilang magiging close sina Alan at Charlotte, ngunit tila masaya lamang sila sa pagtingin sa tanawin at doon ay naghatid ang empleyado ng ice cream na in-order ni Alan para kay Charlotte. Ipinahayag niyang ang pagkain ng ice cream sa mainit na bukal ay isang unique na karanasan. Gumamit siya ng mahika ng yelo upang hindi mabilis na matunaw ang ice cream sa init at pinapayagan si Charlotte na tamasahin ang sandali ng walang pagmamadali. Natuwa si Charlotte sa ice cream at naakit ang atensyon ng iba na gusto ring maranasan iyon at inabala nila ang empleyado sa mga order at makalipas ang ilang sandali, may isang lalaki na nagtanong kay Alan kung maaari niyang lagyan ng mahika ang ice cream ng kanyang anak tulad ng ginawa niya kay Charlotte. Dahil hindi ito tumigil sa paghiling na matikman ang sobrang lamig na ice cream na kinakain niya. Pumayag si Alan na lagyan ng mahika ang ice cream ng sino mang gustuhin ito, ginawa ang lokal na ipagdiwang sa gabi at pinasalamatan ng empleyado si Alan sa malaking pagtaas ng benta ng ice cream. Ipinaliwanag niya na dahil sa kanya, tumaas ng 3 beses ang benta ng ice cream at hindi ito itinuring na kakaiba ni Alan dahil simpleng bagay lang ito para sa kanya.
ngunit nagkomento si Charlotte na siya ay isang kahangahangang salamangkero at napasaya niya ang lahat sa kanyang aksyon. Bilang pasasalamat ay tinanong ng empleyado kung nagpasya na sila kung saan sila pupunta kinabukasan, dahil maaaring gawing mas espesyal ng ang kanilang karanasan at doon ay nagpasalamat si Alan sa alok, at nagtanong kung may mga lugar silang inirerekomenda. Ipinaliwanag ng empleyado na may iba't ibang tourist attractions tulad ng diving spots, mga beach at isang burol kung saan maaari nilang obserbahan ang Fenrir, mararangal at mapayapang nilalang na sinasabing nagdadala ng swerte sa mga nakakakita sa kanila. Gayunpaman, nabanggit niya na maaaring maaksaya lang ang oras na pumunta doon sa panahong iyon, dahil sa ito ang panahon na abala sila sa pagpapalaki ng kanilang mga tuta at bihira silang bumaba sa bundok sa panahong iyon. Nalungkot sina Charlotte at Alan sa kanilang masamang kapalaran, ngunit iminungkahi ng empleyado ang isa pang lugar kung saan maaari nilang makita ang mahiwagang mga nilalang, ang magical zone ng Unua. Nakita ni Alan na nasabik si Charlotte sa opsyon na iyon, kaya nagpasya siyang doon sila pupunta kinabukasan at kinalaunan, matapos lubos na ma-enjoy ang ay nagtungo na ang dalawa sa kanilang kwarto. Bagaman malaki ito ay may dobleng kama ito dahil nasa plano sila ng magkasintahan, na nagdulot ng pagkailang sa kanila at sa labas ng kwarto ay nakikinig sina Aruka at Mia, umaasang kahit sa gabi ay magiging mas malapit ang dalawa sa ilang paraan. Nagpasya sina Charlotte at Alan na matulog ng magkasama dahil sa sinubukan ni Alan na magpalit ng mga kwarto, ngunit natuklasan niyang ang kama ay ginawa ng mga Dream Demon na nagpapahintulot sa mga natutulog na pumili ng kanilang panaginip na magkakaroon sila sa gabi, na pumukaw sa kanilang interes bilang isang bihirang bagay. Natulog sila, ngunit sa kabila ng perpektong kama ay nahihirapan silang makatulog at sinamantala ni Alan ang pagkakataon na itanong kung nagpasya na si Charlotte sa panaginip na gusto niya, at sinagot niya na gusto niyang mangarap tungkol sa kanyang ina, dahil madalas silang magkasama matulog noong bata pa siya. Upang tulungan si Charlotte na makatulog ay nagcast si Alan ng spell ng hypnosis na nagdulot sa kanya na makatulog ng malalim sa loob ng ilang segundo. Habang pinagmamasdan ni Alan si Charlotte na natutulog at nang ma-realize niya ang ginagawa niya, agad niyang ginamit ang spell na makakatulog din siya na aksidenteng nakaapekto rin kina Aruka at Mia na nagmasid pa rin mula sa labas. Kinabukasan, nang magising si Alan, nakita niya si Charlotte na emosyonal at tinanong kung nagawa niyang managinip tungkol sa kanyang ina. Sinabi ni Charlotte na oo at ibinahagi na marami siyang nakausap sa panaginip, kasama na si Alan doon. Si Alan na nangako sa ina ni Charlotte na protektahan siya, ay nakaramdam ng responsibilidad at samantala, sina Aruka at Mia ay nasa ilalim pa rin ng impluwensya ng spell na pagtulog. Dumating sina Alan at Charlotte sa Magic Zone ng Unua, at ito ang lugar na gusto ni Charlotte puntahan noon kaso nahihiya siyang sabihin, pumasok sila at sa loob ay may iba't ibang mahiwagang nilalang. Tinanong ni Charlotte si Alan kung ayos lang ba siya dahil ayaw niyang pilitin niya ang sarili para sa isang makasarili na kahilingan. Tiniyak ni Alan na hindi ito problema, hindi niya lang akalain na gusto ni Charlotte ang mahiwagang nilalang. Itinuro ni Charlotte sa mapa ang lugar kung saan maaaring mahaplos ang mga hayop at noong mas bata pa si Charlotte, nabasa niya ang tungkol sa lugar na ito sa isang libro at palagi niyang gustong pumunta sa ganitong lugar. Iminungkahi ni Alan na susulitin nila ang oras na parang mga bata ulit, sinabi niya sa kanya na huwag mag-atubiling humingi ng kahit ano at bibilhin niya ito para sa kanya. Nag-atubili si Charlotte na gumawa ng ganitong kahilingan, kaso hinikayat siya ni Alan at ni-cast ang kanyang karaniwang sumpa na pang-blackmail. Humiling siya ng 2 cat ear headbands, isa para sa kanya at isa para kay Alan at sa sulok kung saan maaaring makipag-ugnayan sa mga hayop. Pinuri ni Charlotte si Alan na bagay sa kanya ang headband. Lumapit sila sa mga hayop, lahat ay kalmado, ngunit napansin ni Alan ang isang babala tungkol sa mga hellish bears sa rehiyon at kinabahan siya dahil ang mga mahiwagang nilalang na ito ay mabangis at kayang sirain ang buong bundok kapag gutom. Napansin ng isang empleyado ng zoo ang pagkaunawa ni Alan sa sitwasyon at tiniyak sa kanya na sa kasalukuyan, ang mga copy bears ay nagpapahinga sa malalim na kagubatan. Tinanong niya si Charlotte kung paano niya ito natagpuan at tahimik siyang tumingin pababa at nag-aalala. Lumapit siya at tinanong kung may nangyari at naging emosyonal si Charlotte, hindi dahil sa anumang problema, kundi dahil sa mga nilalang na malambot, bilog at kaibig-ibig. Umiyak siya sa tuwa, hindi kailanman inaasahang makakakita siya ng ganitong paraiso at hindi pa niya nahawakan ang alinman sa kanila. Pumasok sila at nangako si Charlotte na hahawakan niya ang mga ito ng buong puso niya.
Masaya si Alan at nagpa siya na tumulong dahil mahalaga ito sa kanya. Lumapit siya at nakipag-usap sa ilang nilalang at tinanong siya kung paano niya sila naiintindihan. Ipinaliwanag niya ang kanyang batayang kaalaman sa wika ng mga mystical creatures. Sinabi niya sa kanila na gusto sila ng kanyang kaibigan at tinanong kung gusto nilang makipaglaro sa kanya, sa kapalit ay bibilhin niya ang pagkain na gusto nila at pumayag ang mga nilalang at tinawag niya si Charlotte na sumali. Gayunpaman, nang tumingin siya ay napalibutan na si Charlotte ng iba pang nilalang at tumakbo rin ang mga nilalang na kanyang inalkila patungo sa kanya. Nakita ng ibang tao si Charlotte at humanga, nagtataka kung sino ang babaeng ito na napakapopular sa mahiwagang mga nilalang. Mamaya ay umupo sila sa isang upuan at sinabi ni Charlotte na nag-enjoy siya sa pakikipaglaro sa mga nilalang, samantala ay patuloy na sinusundan ng mga nilalang si Charlotte na may mga tingin ng paghanga. Binanggit niya na naging magkaibigan sila ng lahat ng mga ito at si Alan, na nagsasali ng kanilang mga salita ay napagtanto na inuutusan siya ng mga nilalang na huwag siyang maglakas loob na hawakan ang kanilang lady. Nakita ito ni Alan na kakaiba, kahit sanay na sila sa mga tao ay nag-exceed pa ito sa kanilang limit. Naalala niya na natagpuan niya si Charlotte na walang malay at napapaligiran ng mga nilalang sa kagubatan, kaya sinabi niya kay Charlotte na sa mundong iyon, ang ilang mahika at kakayahan ay posible lamang sa mga may likas na talento. Kaya siya mahusay sa mahika dahil ipinanganak siya na may talento na magamit ang non-verbal na enchantments, isang mataas na antas na kasanayan kaya iniisip ni Alan na baka may talento si Charlotte na maging isang magical creature tamer, isang tao na nakikipag-usap at nakakagamit ng mahiwagang mga nilalang, dahil na-enchant niya ang mga nilalang na iyon nang walang anumang pagsasanay. Mataas ang posibilidad na may ganitong kapangyarihan si Charlotte, namangha si Charlotte sa posibilidad na magkaroon ng ganitong kapangyarihan at sinabi ni Alan na siya mismo ay bahagya lamang makipag-usap sa mga nilalang na mababa ang antas. Nagtataka siya kung iyon ang dahilan kung bakit siya minahal ng mga basagalero sa syudad. Ang mga high-level tamers ay maaaring mag-tame at kontrolin ang mga high-level na hayop, ngunit hindi pa naririnig ni Alan ang tungkol sa isang tamer na gumagamit ng kanilang kapangyarihan sa mga tao. Biglang lumapit ang isang empleyado para kausapin sila, nakita niyang magkasundo sila sa maraming nilalang sa animal contact area at tinanong kung sila ba ay mga magical creature tamers. Tinanong ni Alan kung ano ang nangyari at humiling siya ng tulong dahil hindi nila alam ang gagawin. Dinala sila ng empleyado sa sentral ng mga empleyado ng zoo at kinausap sila ng direktor ng zoo. Nakilala niya si Alan at tinanong kung anak siya ng mga Crawford. Nabanggit ng direktor na nagkita sila sa isang public lecture sa Athena Academy of Magic. Nagpasalamat ang mga empleyado na naroon ang isang Crawford upang tumulong, humingi ang direktor ng tulong sa problema ng zoo at pumunta sila sa isang silid at ipinakita sa kanila ang isang mabangis at galit na mahiwagang nilalang sa isang kulungan. Ipinaliwanag ng direktor na ito ay isang sugatang Fenrir na hiwalay sa mga magulang nito at nabaril ng isang mangangaso. Ito ang unang pagkakataon na nakahuli sila ng Fenrir at walang sino man sa kanilang team ang makakapaamo dito, na nagpapahirap sa paglapit at paggamot sa nilalang. Lumapit si Alan at sinubukan makipag-usap sa Fenrir at tinitiyak dito na walang intensyon na masaktan ito, ngunit galit itong tumugon at nabanggit ng direktor na ganito ang asal ng hayop mula nang matagpuan nila, hindi tumatanggap ng pagkain kaya hindi nila alam kung maghihintay sila na magbukas ito. Tinanong ni Alan kung mayroon silang anumang tamers, ngunit wala sa kanila ang may sapat na antas para makitungo sa Fenrir at nangako si Alan na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya at pagkatapos, dumating ang isang empleyado na desperado, at sinabing paparating na ang ina ng Capybara. Nagpanik ang lahat dahil ginamit ng mga empleyado ang mahika upang burahin ang mga bakas ng matagpuan nila ang cub, inaakala nilang ang nilalang ay isang high-level na Fenrir na mahigit 100 taon na. Nag-aalala si Alan dahil kilala ang mga Fenrir hindi lamang sa kanilang kakaiba kundi pati na rin sa kanilang dalisay na lakas, ang isang Fenrir na mahigit 100 taon na ay maaaring maging malaking banta, kayang madaling sirain ang buong syudad. Hindi magandang ideya ang ibalik ang cub dahil sa mata ng ina nito sila ay mga kidnappers, ngunit hindi rin nila ito mapakawalan ng hindi ginagamot ang kanyang mga sugat, kaya sinabi ni Alan na haharapin niya ang ina ng Fenrir. Nag-alala ang lahat dahil ito ay napakadelikado, subalit sinabi ni Alan na ito ang kanyang espesyalidad at bilang pag-iingat, hiniling niya na mailikas ang lahat ng bisita mula sa parke at plano niyang pigilan si Charlotte na umalis sa syudad, pero sinabi niya na hindi niya kayang tumayo na lang at walang gagawin.
Hiniling niyang subukang makipag-usap sa Cub, na nangakong tatakbo kung masyadong mapanganib at natuwa si Alan sa pagbabago ni Charlotte, na tumayo para tumulong kahit na mas maaga niyang napasunod ang lahat ng nilalang sa contact area ng walang mahika, mas mahirap ito sa isang nilalang tulad ng isang bihirang Fenrir. Gayunpaman, nagpa siya si Alan na magtiwala kay Charlotte at hiniling niya sa boss na payagan si Charlotte na makipag-usap sa Cub habang hinaharap niya ang iba pang paparating patungo sa zoo. Kahit na marami na silang nagawa noon, ito ang unang pagkakataon na kikilos sina Alan at Charlotte bilang isang team. Sa gilid ng pool, pinayuhan ng security department ng resort ang lahat ng customer na pumunta sa isang ligtas na lugar dahil paparating ang mga Fenrir. Nagalit sina Mia at Aruka dahil nangyari ito habang sila ay nagbabakasyon. Gayunpaman, nakakarelax sila dahil alam nilang nandoon ang Demon King at hindi papayagan na mangyari ang masama. Dumating si Alan sa tamang oras sa likuran nila, sinasabing alam na niyang sinusundan siya ng dalawa. Sa labas ng parke ay papalapit ang grupo ng mga Fenrir at tinawag ni Alan ang isang barrier sa resort para bigyan ng oras si Charlotte na makumbinsi ang Cub. Ginamit ni Alan ang kanyang Ice Bonds Magic para itali ang Fenrir sa lupa, ngunit nagsimulang mag-crack ang lupa at lumitaw ang ina ng Fenrir na isang higanteng nilalang. Hinamon niya si Alan kaso ginamit niya ang kanyang Paralysis Magic upang makaligtas. Sinubukan ni Alan na makipag-usap sa nilalang ngunit hindi ito gumana at siya ay tinamaan nito gamit ang kanyang buntot, na nagtapon kay Alan sa malayo. Nang handa na si Alan na gamitin ang kanyang mahika laban sa ina ng Fenrir, lumitaw ang Hellish Copy Bear na dati nang nagmasid sa kanya at sinabihan siya na huwag itong gawin. Kung sasaktan niya ang ina, hindi na makakasama ng Cub ang kanyang ina na magpapalungkot sa dalaga. Nagpakilala ang Copy Bear bilang Gozetsu at sinabi nitong layunin niya na iligtas ang dalagang napilitang manatili kasama niya. Tinanong ni Alan kung paano niya nakilala siya at sinabi ni Gozetsu na matapos makatakas mula sa mahiwagang zoo at gumala sa iba't ibang lugar, nakilala niya ang isang dalaga na nagngangalang Charlotte. Natagpuan niya ito na walang malay sa kagubatan ngunit lumitaw si Alan. Kaya't lihim na binabantayan ni Gozetsu si Charlotte at lalo siyang naniwala na mabuti siyang tao at hindi totoo ang mga chismis tungkol sa kanya. Kaya para protektahan si Miss Charlotte, kinakailangan niyang alisin si Alan na salamangkero at tinutuya ni Alan si Gozet na ito ay dahil sa selos, ngunit nagalit ang Copy Bear at nagpaputok ng fireball sa kanya. Nagawang harangin ni Alan ang atake gamit ang kanyang mahika at saka sinugod ni Gozet ang salamangkero at nagumpisa silang maglaban. Tinanong ni Alan kung ano ang balak ng Copy Bear at sinabi nitong gagamitin niya ang lakas ng selyo sa loob niya upang talunin si Alan at pagkatapos ay sirain ang kaharian ng Nurse. Ang bansang iyon ang dahilan ng sakit ni Miss Charlotte kaya't gagawin niyang abo ang lahat. Ginamit ni Gozet ang kanyang kapangyarihan at nagpaputok ng apoy, tinunaw ang yelo na nagkulong sa Fenrir. Ibinunyag nito na sinabi niya sa Fenrir na si Alan ang nagkidnap sa Cub. Nasa sulok na si Alan at kailangan niyang harapin ang ina ng Fenrir at ang Hellish Copy Bear at kahit gamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, mahirap na makalabas siya ng hindi nasasaktan. Ngunit dumating ang mahiwagang nilalang mula sa zoo, pinamumunuan ni Charlotte na nakasakay sa Cub na Fenrir at sinabi niya na pinaghirapan niyang makipag-usap dito, at sa huli ay tinanggap nito ang paggamot. Humanga si Alan sa laki ng pagunlad ni Charlotte at tinanong tungkol sa iba pang nilalang. Sinabi ni Charlotte na nang hanapin niya si Alan ay sumunod sa kanya ang lahat ng mga nilalang, nag-aalala sa kanyang kaligtasan. Nauunawaan niya na ngayon ang sinasabi nila kahit hindi lubusan, ngunit sapat para makuha ang ideya ng kanilang komunikasyon at humanga si Alan, isinasaalang-alang niya ang kalahating taon na ginugol niya upang matutunan lamang ang pangunahing wika ng mahiwagang mga nilalang. Sa wastong pagsasanay, maaaring maging isang magical creature tamer si Charlotte na may antas na maihahambing sa kanya, samantala ay bumalik ang Cub sa ina ng Fenrir at tinanong ni Alan si Charlotte kung ano ang pinag-uusapan nila at sinabi niya na binanggit ni Gozet ang kasinungalingan na siya ang iligal na mangangaso. Sinubukan ng Copy Bear na makonvince si Charlotte na sumama sa kanya, sinasabing magdudulot lang si Alan ng higit pang sakit at paghihirap sa kanya at tinulungan siya ni Alan na magtago mula sa kanyang bansa sa halip na bumawi, na nagtulak sa kanya sa landas ng katiwalian. Kinabahan si Charlotte at tumugon na si Mr. Allen ay nagbigay sa kanya ng mga araw ng kapayapaan kung saan hindi niya kailangang matakot, sa piling niya ay tunay siyang nagsimulang mabuhay, at kung magsasalita ng masama si Gozet tungkol sa kanya, hindi niya ito mapapatawad.
Nagalit si Gossett at sinabing kailangan niyang kunin si Charlotte sa pamamagitan ng puwersa. Nag-concentrate siya ng lahat ng kanyang kapangyarihan at sumugod kay Charlotte, pero hinarang ito ni Alan at muling hinarap ang Copy Bear. Nagpaputok si Gossett ng mga fireball subalit umiwas ang salamangkero at naglaban sila gamit ang kanilang kapangyarihan, gayunpaman, mas malakas ang kapangyarihan ni Alan at nagawang talunin niya ang Copy Bear sa isang suntok. Tumilapon sa lupa si Gossett ng malakas at nasaktan at tiningnan ni Alan kung ayos lang siya, na guilty at inamin na nasobrahan niya kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin ang kaaway. Kinilala ni Gossett na magandang suntok iyon, ipinahayag ang tunay na intensyon ni Alan at nakita niya kung ano ang nararamdaman ng dalawa para sa isa't isa, kaya't magiging bastos para sa kanya ang makialam. Nagtataka, tinanong ni Alan kung ano ang sinasabi niya at itinuro ni Gossett ang kanyang ulo bilang ebidensya. Doon napagtanto ni Alan na may suot pa rin siyang cat-ear headband, nahihiya at sinubukan na magpaliwanag. Kinalaunan ay nagpasalamat ang empleyado ng hotel kay Alan at Charlotte sa pagligtas sa tuta. Ibinigay ni Alan ang lahat ng credit kay Charlotte, sinabing maipagmamalaki niya ito at nagpasalamat ang empleyado kay Charlotte. Nagpahayag ng pasasalamat na ngayon ay makikita ng lahat na masayang tumatakbo muli ang Fenrir. Nagsalita na rin ang ina ng Fenrir at ang kanyang mga tuta. Nagpaalam kay Charlotte na ikinagulat ng empleyado dahil hindi pa niya nakikita ang mga nilalang na ito nang malapitan sa loob ng 200 taon. Naalala ni Charlotte at malapit nang sabihin kay Alan kung nasaan ang mga mangangaso, nang biglang lumitaw si Mia at Aruka kasama ang mga mangangaso na hawak na nila at ipinaliwanag ni Alan na natagpuan niya ang mga mangangaso sa resort at hiniling niya kina Mia at Aruka na hulihin sila. Nagtaka si Charlotte kung bakit nandoon sila sa resort at sinubukan ng dalawa na ipaliwanag ito, habang kausap ni Alan ang mga mangangaso, napansin niyang wala sa kanila ang nagpapakita ng pagsisisi. Kaya nagpasya na hayaan na lang ang mga Fenrir na harapin sila, ngunit ginamit ni Alan ang kanyang mahika upang palakasin ang depensa ng mga mangangaso, na nagdulot sa kanila ng ginhawa. Inihayag ni Alan na ginawa niya ito para mas masaya ang paglalaro ng mga Fenrir sa kanila. Matapos mag-enjoy sa biyahe ay naghanda na sina Alan at Charlotte na umuwi, ngunit, nagpumilit ang Fenrir Cub na sumama sa kanila dahil gusto niyang manatiling malapit sa dalaga. Tinanong niya kung hindi ba niya mamimiss ang kanyang pamilya, ngunit tila kalmado ang Cub at ang kanyang ina sa kanyang pag-alis. Ipinaliwanag ng empleyado na sila ay kalmado dahil ang isang Fenrir ay tumatagal lamang ng mas mababa sa isang oras, upang marating ang rehiyon kung saan naroon si Alan at dahil hindi ito mahabang biyahe, parang pansamantalang tirahan lang ito para sa Cub. Kaya pumayag si Alan na isama ang hayop, na ikinatuwa ng parehong Fenrir at ni Charlotte at sinabi niyang hindi ito magiging abala dahil malaki ang kanyang mansyon at maraming lugar para gumala ang Cub, at mabuti rin na lumaki ang pamilya. Napagtanto ni Charlotte na kasama ni Alan siya bilang bahagi ng pamilya. Sinabi niya na ito'y halata na dahil itinuturing na niya siyang pamilya at namula si Charlotte sa komento at hindi naintindihan ni Alan kung bakit, na ikinatuwa ni Aruka at Mia sa kung gaano kaklulas si Alan. Kinalaunan, lahat sila ay sumakay sa karwahe para umalis, ngunit hindi lamang ang Fenrir ang gustong sumama at nagpumilit si Gossett na sumama din, dahil gusto niyang maging bodyguard ni Charlotte. Tinanong niya kung sino ito at sinagot ng Copy Bear na siya ay pamilya niya. Nainis si Alan kay Gossett at sinabi sa kanya na bumalik sa zoo kaso tumanggi itong umalis kaya umalis silang lahat ng magkasama, at sumigaw ang empleyado ng hotel para sa mag-asawa na bumalik sa hotel kapag sila ay nasa kanilang tunay na honeymoon. Makalipas ang ilang araw, ipinakita na pinangalanan ni Charlotte ang tuta, binanggit niya kay Alan na maglakad sila ng Cub at hiniling niya sa maliit na hayop na protektahan ang dalaga, ngunit maliwanag na hindi ito pinapansin ni Alan. Simula ng biyahe sa rehiyon ng unuan na naging bahagi na ng pamilya sina Lo at Gossett, tinuro ni Gossett kay Alan na mayroon na siyang mas kaunting oras na makasama si Charlotte ngayong magkasama na sila sa mansyon. Tinanong ni Alan kay Gossett kung gaano katagal ito magpapalagi at iginiit ng Copy Bear na hindi siya aalis dahil pamilya siya ni Charlotte. Sinabi niya kay Alan na huwag maging malamig sa kanya dahil pareho nilang mahal si Charlotte. Inamin ni Alan sa sarili na nalulungkot siya na mayroon na siyang mas kaunting oras kasama si Charlotte, ngunit masaya siya na sa wakas ay natagpuan ni Charlotte ang kanyang layunin sa pagiging isang magical creature tamer. Nang bumalik sila mula sa biyahe, ipinaliwanag ni Charlotte na gusto niyang mag-aral upang maging isang tamer,
napansin ni Alan na iba siya mula nang dumating siya sa kanyang mansyon. Dati ay abala si Charlotte sa pagtitig sa mga butil ng kahoy sa sahig, ngunit ngayon, tila determinado at napupuno ng pag-asa. Kaya nangako si Alan na tuturuan niya si Charlotte ng lahat ng kailangan niya upang maging isang creature tamer at mula noon, napatunayan niyang siya ay isang mahusay at dedikadong estudyante na mabilis matuto at ginugugol ni Charlotte ang kanyang mga gabi sa pagre-review at paghahanda ng mga materyales, at kinikilala ni Alan na siya ay isang matalino at motivated na estudyante na laging sabik na magsaliksik sa kanyang sarili. Dagdag pa, nararamdaman ni Alan na mula nang magsimulang mag-aral si Charlotte upang maging isang creature tamer, na-discover niya ang bagong bahagi sa kanya araw-araw. Sinusubok ni Charlotte ang kanyang natutunan kay Lou, binibigyan ng enchantment ang tuta na sundin ang landas na gusto niya. Humanga si Alan nang makita kung paano na-master ni Charlotte ang teknik na iyon at nagkomento na nagdududa siyang may iba pang tamer na kasing galing niya sa pakikipag-usap sa mga Fenrir. Sinabi niya na wala siyang inaasahang mas kaunti mula sa kanyang minamahal na estudyante, at nagpahayag si Gossett na sinabi lang iyon ni Alan bilang dahilan upang tawaging dear si Charlotte, na nagpakaba kay Alan. Sinabihan niya ang Copy Bear na bumalik sa zoo kaso gaya ng dati, tumanggi si Gossett at sinasabing mas bagay siya doon, at nagbigay si Charlotte ng buto kay Lou bilang gantimpala, at nagpasya si Alan na hawakan din ang hayop bilang pagbati. Gayunpaman, agad na sinusubukan ng tuta na kagatin ang kamay niya at pinagalitan ni Charlotte si Lou, sinasabing hindi niya dapat kagatin ang mga tao at nalungkot si Lou pero sinabi ni Alan na ayos lang, dahil naiwasan niya ang kagat sa tamang oras. Sinabi niya na ang pag-uugali ni Lou ay nagpapakita lamang na pinahintulutan ni Charlotte na bumuo ng isang tiwala, na nagpapatunay sa kanyang kakayahan sa pag-tame. Sumang-ayon ang Copy Bear kay Alan at binanggit na naabot na ng dalaga ang antas ng pagsasanay sa BS Chill Conversation. Naalala ni Charlotte na nababasa niya ito sa isang libro na isang mahika na pinalitan ang wika ng mahiwagang nilalang na konektado sa tamer ng wika ng tao, na nagpapahintulot sa nilalang na makipag-usap. Naalala ito ni Charlotte at Alan na may ilang hindi malamang dahilan, ipinaliwanag ni Getso na dahil matagal na siyang nabubuhay, natutunan niya ang wika ng tao. Napagtanto ni Alan na hindi pa niya naririnig ang BS conversation na gumagana sa mga Fenrir, at iniisip niya na maaaring masyado pang maaga para subukan ang gayong mahika. Gayunpaman, sobrang nasasabik si Charlotte sa ideya na makipag-usap kay Lou, kaya nagpasya siyang subukan ito at sinabi niya ang spell ng BS conversation at sa una, inakala nilang hindi ito gumana. Ngunit nang ilagay ni Alan ang kanyang kamay sa balikat ni Charlotte upang maaliw siya, sinabi ng tuta sa kanya na alisin ang kamay niya sa kanyang mom, nasabik si Charlotte na gumana ang mahika, at ang tuta rin ay nagdiwang na makapag-usap sa kanyang mom. Binanggit ni Gossett na lagi niyang alam na espesyal si Charlotte, sumang-ayon naman si Alan sa kanya at sa kabila nito, malinaw pa rin na hindi gusto ng tuta si Alan at sa kalaunan, gumawa si Alan ng paliguan para kay Lou bilang gantimpala sa pagkakaroon ng kakayahang makipag-usap kay Charlotte. Hiniling ng dalaga sa tuta na magpasalamat kay Alan at sumunod ito bagamat maliwanag na labag sa kalooban nito, hiniling ni Charlotte na magpasalamat ng maayos si Lou, ngunit sinabi ni Alan na hindi na kailangan at hiniling sa dalawa na mag-enjoy sa paliguan. Sa sandaling iyon ay nakita ni Alan na si Gossett ay nasa loob na at masayang naliligo, nang hindi humihingi ng pahintulot at binanggit ni Alan na walang limitasyon ang paliguan para sa mga Fenrir at tao, na nagpapahiwatig na ayaw niya ng Copy Bear doon. Pumasok sina Charlotte at Lil sa paliguan at nag-enjoy, habang sinabi ni Gossett na kung hindi pinapayagan ang isang Copy Bear sa paliguan ay kailangan niyang kumilos at pagkatapos, ginamit ni Gossett ang isang lihim na transformation technique na tinatawag na Hell Forest Rat Style, na nag-transform sa kanya bilang babae na ikinagulat ng lahat. Ipinaliwanag ni Gossett na ginamit niya ang transformation technique na ito para sumaya sa mga human gourmet restaurants, ngunit ang ikinagulat ni Alan ay ang pagkatuklas na babae pala ang nilalang. Pagkatapos, nag-enjoy sila sa isang araw na pagligo at maliban kay Alan na nanatili sa labas, siya ay nagtatamasa ng mapayapang sandali at iniisip niya na sana ay magpatuloy ang araw na iyon magpakailanman, at napansin niya si Charlotte at nagsimula ang kanyang puso na magbago ang tibok. Hindi niya maintindihan kung bakit at di nagtagal, nagpasya si Charlotte na umalis sa paliguan habang nais pa ng mga hayop na manatili sa tubig ng mas matagal, nanatili siya kasama si Alan at kinuha ang pagkakataon na magpasalamat sa kanya sa lahat ng ginawa niya para sa kanya.
Sinabi ni Alan na hindi na kailangan ng ganoong pasasalamat at ipinaliwanag niya na maaari pa niyang gawin ang isang mabagal na ilog na pool para kay Charlotte. Binanggit ni Charlotte na naisip niya ang ganitong bagay dahil malaki at maluwang ang espasyo doon. Ipinaliwanag ni Alan na ang nakaraang may-ari ng mansyon ay isang elf at hindi niya alam kung ano ang gagawin sa lahat ng espasyong iyon hanggang sa wala siyang nagawa. Gayunpaman ay ipinaliwanag ni Alan na hindi niya nakilala ang elf dahil nawala ito 30 taon na ang nakalilipas. Kinuwento niya na ang elf ay napaka-anti-social, hindi kailanman pumupunta sa bayan at ginugugol ang kanyang mga araw na nakaupo sa kanyang opisina, ngunit isang araw, bigla na lang siyang nawala at hindi na muling nakita. May ilang nagsabi na tumalon ang elf sa bangin dahil sa kanyang mga nabigong eksperimento, ang iba naman ay nagsasabing kinain siya ng halimaw na kanyang nilikha, habang ang iba ay nagsasabing ang kanyang katawan ay kinuha ng mga kabute at gumala siya sa rehiyon hanggang sa araw na ito. Natakot si Charlotte sa kwentong iyon at ipinaliwanag ni Alan na salamat sa mga tsismis tungkol sa pagkawala ng elf, nakabili siya ng mansyon sa isang magandang presyo at pagkatapos, nakakita sila ng isang grupo ng mga kabute sa paliguan. Nanginginig sa takot si Charlotte ngunit nang lumapit sila, nakita nilang maayos ang lahat sa kabila ng misteryosong paglitaw ng mga kabute sa tubig. Biglang lumabas ang isang elf mula sa basement at nagtatanong kung sino ang kumuha ng kanyang mga kabute. Pumunta sina Alan at Charlotte sa basement upang makipag-usap sa elf, humingi siya ng paumanhin sa nagawang takot at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Dorothy. Napansin ni Alan na matagal na siyang nakatira sa basement at inakala ni Charlotte na multo ang elf. Nagtanong si Dorothy kung sino sila, at ipinaliwanag ni Alan na sila ang nakatira sa mansyon pero gayunpaman, hinihayag ng elf na siya ang may-ari ng lugar at naintindihan ni Alan na siya ang elf na nawala 30 taon na ang nakalilipas. Saka sila umakyat pabalik upang ipagpatuloy ang usapan at nagkomento si Dorothy na hindi niya inakalang may mga bihirang mahiwagang nilalang na nakatira sa mansyon, at napansin ni Gossett na ang dalaga ay isang dark elf, isang bihirang uri ng elf na kabilang sa elite. Ipinaliwanag ng Copy Bear na ang mga dark elf ay halos maituturing na mga mitolohikal na nilalang, na kayang mabuhay ng hindi kumakain o umiinom ng anuman sa loob ng 100 taon, kumukuha lamang ng sustansya mula sa magical na kapangyarihan ng hangin. Naisip ni Alan na ngayon ay mayroon silang isang Fenrir, isang hellish Copy Bear at isang dark elf, at nagulat siya na walang sino man ang nakakita ng tatlong nilalang na ito na magkasama sa isang lugar. Pagkatapos, nagtaka siya kung ano ang nagtulak kay Dorothy na magtago ng 30 taon at nag-alala siya kung paano ang karapatan sa pag-aari dahil ang dating residente ay buhay pa pala. Gayunpaman, alam ni Alan na walang mas magandang lugar para kay Charlotte at sa kanyang mga mahiwagang nilalang, kaya nagpasya siyang kumilos upang malutas ang problema. Tinanong niya si Dorothy kung isa sa alang-alang niya ang pagbebenta ng mansyon, at tinanggap niya ang alok at mas gusto ng elf na manirahan sa basement. Kaya maaari ni Alan at ng iba pa na gamitin ang mansyon ayon sa kanilang kagustuhan. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na hindi niya kailangan ng pera at nais niyang magmungkahi ng ibang paraan ng pagbabayad dahil kailangan niya ng tulong. Naisip ni Alan na mas madaling malutas ito sa pamamagitan ng pera, ngunit nagpakita si Charlotte ng pag-aalala para kay Dorothy at nais na tulungan siya sa anumang paraan na kaya niya. Sinabi rin ni Gossett na nais nilang tumulong, ngunit binanggit ni Dorothy na kailangan lamang niya si Alan at si Charlotte sa loob ng mansyon at ibinahagi ni Dorothy ang kaunti sa kanyang kwento. Ang elf ay dati nang sumulat ng mga libro ng lahat ng uri at itinuring niya ang sarili bilang isang henyo sa pagsusulat. Gayunpaman, nang subukan niyang magsulat ng isang romantiko na nobela, nakaranas siya ng writer's block at habang papalapit ang deadline para sa libro, nadama ni Dorothy na naipit siya at tumakas sa basement kung saan siya nanatili sa huling 30 taon. Naisip ni Alan na nakakatawa ang dahilan ng kanyang pagkawala at sinimulan niyang sabihin na hindi niya nakikita kung paano siya makakatulong, ngunit mabilis siyang nakumbinsi ng elf na patuloy na pakinggan ang kanyang panukala, kung saan hindi niya ibibigay ang kanyang mansyon. Ipinagpatuloy ni Dorothy ang kanyang paliwanag at nais niyang mapasaya ang mundo sa pamamagitan ng kanyang pagsusulat at ipinaliwanag na nang makilala niya sina Charlotte at Alan, naramdaman niya ang kilabot dahil naramdaman niyang maaring ma-inspire ang kanyang pagsusulat ng kanilang mga personalidad. Binanggit ni Dorothy na perpekto ang dalawa para sa isang kwento dahil mayroon silang magkaibang personalidad, siya ay mapagmataas at mapang-uyam, habang si Charlotte ay mabait at mahinhin.
Kaya doon ay inihayag ni Dorothy na ang pabor na kailangan niya ay para magpanggap sina Alan at Charlotte bilang magkasintahan, upang ma-inspire siya sa pagsulat ng kanyang romantiko na nobela. Kaso dito na nagtatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.